Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1271-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tiningnan ni Lian Fang ang napakayabang na si Ken sa malayo at naging malungkot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sa huli, hindi nakarating si Mateo. Senior, lalabanan ko siya. Sabi ni Yunteng. Sumulyap si Lian Fang sa kanya at sinabing, hindi mo kailangang pumunta at mamatay. Sa kasalukuyan niyang lakas, ang pagpuksa sa iyo ay isang pitik lang ng daliri. Hindi mo maisip kung gaano kaitikot ang lakas ng Origin Deity Realm. Naunawaan ni Lian Fang sa loob ng 10,000 taon at mga konsepto lamang ng Heaven Glimpse Deity Realm ang kanyang naunawaan. Ito ay dahil mismo sa kanya kaya mas alam niya kung gaano kaitikot ang Origin Deity Realm. Bukod dito, kahit ang Absolute Heaven noon ay hindi kayang patayin si Ken. Kung gaano kalakas ang kanyang lakas ay makikita sa isang sulyap. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Sa lakas ni Yunteng, mayroon din siyang mukhang kawalan ng pag-asa sa oras na ito. Bumantong hininga si Lian Fang at sinabing, ipinagpapaliban ang bawat segundong bilang, siguro. Kung magtatagumpay si Mateo, tutulong siya sa paghihiganti sa atin. Kung hindi, dito rin magtatapos ang Divine Realm. Hindi napigilan ni Yunteng ang makaramdam ng pagkailang nang marinig niya iyon. Matagal na niyang sinusundan si Lian Fang. Ngayon lang niya nakita si Lian Fang na magsalita ng ganito. Alam niyang wala na talagang kwenta si Lian Fang. Kahit na isugol ni Lian Fang ang lumang buhay na ito, hindi rin posible na maging kapareha ni Ken. Ngunit sa oras na ito, lumapit si Yuri ng may pananabik upang hanapin ito, at sinabing, Senior, ang lalaking iyon ay masyadong mayabang. Ang mga tao sa ibaba ay pawang nag-aalab sa matuwid na galit at lahat ay humihiling na makipaglaban. Halos hindi ko na mapigilan. Kumunot ang noo ni Yunteng, at sinabi niya, itong grupo ng mga taong nag-iisip na sila ay hindi nagkakamali. Iniisip ba talaga nila na ang lahi ng mga demonyo ay gawa sa luwad? Sinabi ni Lian Fang kay Yunteng, pumunta ka at supulan sila ng kaunti. Pero sabihin mo sa lahat na huwag kumilos ng padalos-dalos ng walang ingat. Hindi nila alam ang takot ng isang Diyos ng kalangitan, kaya mauunawaan din ang pagiging ganito. Pupunta ako at haharap kay Ken. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang kanyang figure, naglaho mula sa kanyang kinaroroonan. Nang makapasok ang gamot sa tiyan ni Mateo, pakiramdam niya ay sisubog na siya. Ang dumadagindong na lakas ng gamot ay walang habas na bumubulwak sa loob ng kanyang katawan. Sa wakas, hindi na nakayanan ng kanyang katawan at direktang sumabog at nagkapira-piraso. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Kuya Mateo. Kuya. Batang guro. Natulala silang lahat sa hindi inaasahang pangyayari. Lahat sila ay sumigaw at tumakbo papunta kay Mateo. Gayunpaman, halos 2 hakbang pa lamang ang kanilang nagagawa, napahinto sila ng isang malakas na puwersa at hindi sila nakagalaw ng kahit 1 pulgada pasulong. Isang mahinahong boses ang umalangaw-ngaw sa tabi ng kanilang mga tainga. Hindi pa siya patay. Huwag kayong sumigaw at magtalo. Magtinginan kayong lahat. Sabi ni Kanwo. Nagulat ang lahat. Nang itutok nila ang kanilang mga mata at tumingin sa itaas, natuklasan nilang ang nabasag na si Mateo ay hindi nakakalat kahit saan, kundi namuo at hindi naglaho. Isang napakalaking diagram ng Tai Chi ang muling lumitaw mula sa kawalan, na nagpaikli sa laman at dugo ni Mateo sa loob. Senior, ito. Anong nangyayari? Ayos lang ba si Kuya Mateo? Hindi sigurado si Megan sa ibig sabihin nito at nagtanong pa rin ng may labis na kaba. Nakakatakot talaga ang eksena ngayon. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na lang ang pagkirot ng kanyang ulo, at ang kanyang isipan ay blanko. Pero sinabi ni Kanwo nang may walang pakialam na tingin, hey, paano makakayanan ng isang mortal at matabang katawan ang Heavenly Dao? Matapos mabali, hinubog niya muli ang Heavenly Dao gamit ang isang medicinal pill. Sa ngayon, ang kanyang mas mababang Heavenly Dao ay muling bubuo ng asensya, enerhiya, at espiritu, para makayanan nito ang kanyang Heavenly Dao. Nagpalitan ng tingin ang lahat ng marinig iyon, lahat ay may mga tingin na parang hindi makapaniwala.
Hindi pa nila naririnig noon na ang pagkamit ng deity realm ay magkakaroon ng ganitong bagay. Ang paraan ni Mateo ng paglusob ay talagang nakakatakot. Nang makita ang ekspresyon sa mukha ng lahat, ngumiti si Convo at sinabing, kung 100,000 taon na ang nakalilipas, ang paglusot niya sa deity realm ay natural na hindi kailangang maging ganito. Pero ngayon, natural na hindi maaaring gumamit ng normal na paraan ang isang tao para makalusot. Ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay katumbas ng pagpapatakbo ng isang maliit na heavenly Dao sa loob ng kanyang sariling katawan, at wala ng kaugnayan sa labas ng mundo. Pero makakaasa kayo. Kapag nakalusot siya sa Grotto Profound Deity Realm, ang kanyang lakas ay magiging mas malakas kumpara sa ordinaryong Grotto Profound Deity Realms. Kahit na may matibay na batayan at pangangatwiran ang paliwanag ni Convo, dahil hindi nakikita ng lahat ang dating anyo ni Mateo, paano nila mapapanatag ang kanilang loob? Pero ang kasalukuyang kalagayan ni Mateo ay ibang-iba sa nakakatakot na tanawing nakita ng lahat. Pakiramdam niya ay parang bumalik siya sa sinapupunan ng kanyang ina. Lahat ay napakapayapa at payapa. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay lumutang siya sa ibabaw ng ikasyam na patong ng langit, tinatanaw ang lahat ng buhay. Para bang nasa divine realm ang lahat, kaya niyang iharap ang lahat sa kanya. Ito ay walang katapusang mundo. Lungsod ng Wormland. Ang tingin ni Mateo ay kasalukuyang nakatitig sa Wormland City ng Lower Realm sa oras na ito. Ang lungsod ay abala pa rin gaya ng dati. Lahat ay pumupunta sa banal na lupaing ito ng alkemiya upang magsagawa ng isang peregrinasyon. Simula nang lumikha ang lugar na ito ng isang Mateo, hindi na matitinag ang reputasyon ng banal na lupain ng alchemy. Iyan ay Ama. Nagulat si Mateo. Ang nakita niya ay si Henry mismo. Si Henry sa oras na ito ay kasalukuyang nakaupo sa mataas na bahagi ng City Lord Manor, pumipirma ng isang bagay para sa mga tao sa ibaba. Lumalabas na siya pala ang Panginoon ng lungsod ng Wormland City. Hey, 10 taon, talagang ginawa yan ni tatay. Kahit na nariyan si Mateo, ang 10 taong tipan ay wala pa ring saysay noong una. Pero hindi pa rin naging relax si Henry. Sa loob ng 10 taon, naabot ni Henry ang pinakamataas na antas ng Alchemy Sovereign, at naging Panginoon ng Wormland City. Malinaw na isinuko na ng kanyang lolo, si Celso, ang kanyang trono. Naantig ang puso ni Mateo at nakita niyang si Celso ay kasalukuyang naglilinang ng palihim sa loob ng isang lihim na silid. Bukod pa rito, kasalukuyang nakikipag-usap si Ren Hongling sa isang dalagitang babae. Ang batang babaeng iyon ay halos 70% hanggang 80% na kamukhang kamukha ni Ren Hongling sa pagitan ng mga kilay. Medyo kamukhang kamukha rin niya ito. Maaari kayang ang batang babaeng ito ay kapatid ko talaga. Haha, dahil may kapatid akong magsasagawa ng paggalang sa aking mga magulang, mas nakagandi ng loob ko. Nang matuklasan ni Mateo ang eksenang ito, labis din siyang nagulat. Hindi itinuturing na matanda ang edad ni Henry at Ren Hongling. Sila, na walang anak, ay nanganak ng isang kapatid na babae para sa kanya na lubos na nakapagpagaan ng pagkakasala ni Mateo. Kasunod nito, damako ang tingin ni Mateo at nakita ang Tranquil Cloud Sect na parang araw sa katanghaliang tapat. Ang kasalukuyang Tranquil Cloud Sect ay alam na alam kung ilang beses na mas dakila kaysa dati. Sa loob ng sekta, nakasuot si Terry ng kasuotan ng Sect Master. Siya na nga pala ang naging master ng Tranquil Cloud Sect. Nang makita ang lahat ng ito, hindi napigilan ni Mateo na makaramdam ng pabago-bagong emosyon. Sa isang kisap mata, halos 20 taon na ang nakalipas mula nang umalis siya sa walang hanggang mundo. Kahit maliit na mundo lamang ang walang hanggang mundo, malaki ang naging epekto nito kay Mateo sa buhay na ito. Siyempre, sa paningin ng kasalukuyang Mateo, ang walang hanggang mundo ay hindi maituturing na isang maliit na mundo. Dahil kahit ang banal na kaharian na ito ay isa ring empyrean na mundo. Sa labas, may mas malawak na espasyo pa. Biglang gumalaw ang isip ni Mateo, at ibinaling niya ang tingin sa angkan ng mga dragon ng Divine Realm, at hindi sinasadyang naging intensyon ito. Sa itaas ng kalangitan, sina Lian Fang at Heavenly Fingod ay nagkaharap mula sa malayo, tila may pinag-uusapan. Muling umiral ang Heavenly Fingod na si Ken. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Mateo ang matinding pagkataranta sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na si Ken pa rin pala ang mas mabilis ng isang hakbang sa huli. Habang nag-aalab ang pagkabalisa ni Mateo, biglang nawala ang malay ni Mateo.
Naramdaman na lang niya ang panlalabo ng kanyang mga mata, at bumalik na naman ang eksena sa God's Fall Mountain Range. Nang maramdaman ni Mateo ang bagong katawang ito, pakiramdam niya ay mayroon siyang walang hanggang kapangyarihan. Para bang magagamit niya ang buong mundo. Kaya, ito ang Deity Realm. Bulong ni Mateo. 1272. Hindi ba't ito ang senior na tumalo sa Diyos ang iyon noong araw na iyon? Haha, sa wakas ay kumilos na siya. Dahil nandito siya, siguradong magiging maayos ang lahat para sa sangkatauhan. Sino ang Panginoong iyon? Napakalakas ba niya? Hey, higit pa sa malakas. Noong huling pagkakataon, sinamantala ng Diyos na iyon ang laban ng Heaven Surmounting Divine King at ni Reynold hanggang sa magkabilang panig ay nagtamo ng matinding pagkatalo at tinambangan ang angkan ng dragon. Ang Panginoong ito ang gumawa ng hakbang para itaboy siya. Napakalakas. Masyadong mayabang ang halimaw na yan, para sabihin kung ano man ang sa kanya ng Divine Realm. Nakakapangilabot talaga na walang kasama ang Divine Realm ko. Ang biglaang paglitaw ni Lian Fang ay nagbigay sa mga makapangyarihang nilalang ng angkan ng dragon ng isang pampakalma. Ang eksena kung saan tinalo niya si Ken ng araw na iyon ay malinaw pa rin sa isipan ng lahat. Ang nakakagulat na pag-ataking iyon ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa lahat. At saka lang nalaman ng mga makapangyarihang nilalang na iyon na ang sangkatauhan ay mayroon pa ring pag-iral na maihahambing sa Heaven Surmounting Divine King. Dahil dito, sa wakas ay bumalik na sa dati ang kanilang mga puso. Hindi nila alam kung gaano kalakas si Ken at hindi rin nila alam kung gaano kalakas si Lian Fang. Sa kanilang pananaw, ang Heaven Surmounting Divine King na nakikipaglaban sa tatlong dakilang Diyos ng Diablo ng mag-isa at napatay pa ang isa sa kanila, ay makapangyarihan na ng husto. Kahit gaano pa kalakas ang 2 taong ito, hindi rin sila hihigit pa kay Mateo. Sa makatuwid, ang mga ignorante ay walang takot, ang pangungusap na ito, ay may katuturan pa rin. Ang emosyon ni Lian Fang ay malayo sa pagiging relax gaya nila. Hey, batang Lian Fang, ikaw at ako ay naglaban sa loob ng 50,000 taon. Ngayon, sa wakas ay itatapon ka na ng Diyos na ito sa lupa. Sabi ni Ken ang may malamig na tawa. Mula ng supulan ng Absolute Heaven 1,000,000 taon na ang nakalilipas, masasabing si Ken ay labis na nalulumbay sa rehiyon ng Immortal Grove. Hanggang 50,000 taon na ang nakalilipas, nakita niya ang Heavenly Dawn na unti-unting lumiit, at hindi na makahakbang ang mga tao papasok sa Deity Realm. Naisip niya na dumating na ang kanyang pagkakataon. Hindi inaasahan na ang hindi gaanong kilalang si Lian Fang ay muling lumitaw at nagdulot ng matinding pinsala sa kanya. Labis ang pagkamuhi ni Ken kay Lian Fang. Ngayon, sa wakas ay nakabalik na siya sa tuktok bilang isang hari na kasama ang kaharian ng isang makalangit na Diyos ng mga demonyo. Paano nangyaring may loika na hindi namamatay si Lian Fang? Pero sabi ng first level na parang lumang balon na walang alon ang mukha, Ken, hindi ka nagtagumpay kahit na naghirap ka ng 1,000,000 taon, maaari kayang nanatili ka pa ring matigas ang ulo para mapagtanto ang iyong pagkakamali. Hindi ka kayang tiisin ang Heavenly Dawn ng Divine Realm na ito. Kahit na bumalik ka sa tugatog, sa tingin mo ba ay ikaw ang katapat ng matandang ito? Huwag mong kalimutan, kahit na mas malakas ka pa, isa ka ring half Deity Realm. Walang hindi malalampasan na puwang sa pagitan natin. Kumabog ng malakas ang puso ni Ken dahil sa mga sinabi ni Lian Fang. Tumama ang mga salita ni Lian Fang. Noon, inutusan ni Lord Fin Empyrean sila ni Jumala na hanapin ang Immortal Grove region, at hanapin ang Empyrean Spirit Treasure ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Natagpuan nila ang rehiyon at pinasok ito, ngunit lumipas ang 1,000,000 taon, at hindi pa rin nila natapos ang misyon. Hindi naman sa hindi sapat ang kanilang lakas, kundi dahil tinanggihan sila ng Heavenly Dawn ng Immortal Grove region na ito. Maaari kayang nakakuha na naman ng kakaibang kalakasan ang Lian Fang na ito, kaya naman ganoon siya kalakas ang kanyang loob. Hindi kayang hulaan gamit ang sentido komun ang mga kayamanan ng espiritu ng mga Empyrean. Sa oras na ito, wala nang ibang paraan si Lian Fang at tanging isang estratehiya lamang para sa isang walang laman na kuta ang kaya niyang gamitin, na siyang tatakutin si Ken. Pero mukhang medyo epektibo ang estratehiyang ito para sa isang bakanting kuta. Hey! Ano naman ngayon? Napakalakas mo nga, pero kumpara sa Absolute Heaven noon, medyo mas mababa ka pa rin. Kahit ang Absolute Heaven ay walang magagawa sa Diyos na ito, hindi ba ang mga katulad mo?
Bukod pa rito, nakuha na ng Diyos na ito ang Finsource Bid ngayon. Mas malakas pa ang lakas ko kumpara noon. Ngayon, gusto kong makita kung ang Heavenly daw ng Immortal Grove region na ito ay talagang ganoon kalakas. Sabi ni Ken ang may malamig na ngiti. Hindi siya ganoon kadaling lokohin. Sa loob ng maraming taon na paghahanda, paano siya madaling susuko? Kumalat ang gumugulong na enerhiya ng halimaw mula sa katawan ni Ken. Halos natakpan ng mga ulap ng itim na gas ang kalangitan at natakpan ang araw. Sa pagkakataong ito lang alam ng mga taong iyon noon kung gaano kakilakilabot ang lakas ng Ken na ito. Ang ekspresyon ni Lian Fang ay walang kapantay na pangit. Hindi rin niya inaasahan na ang Ken na ito ay talagang ganito kadeterminado sa pagpatay. Hindi na siya makapaghintay kahit kalahating segundo. Alam niyang wala ng solusyon doon. Hindi pinahalagahan ni Lian Fang ang kanyang buhay, hindi niya kayang makitang maging dagat ng dugo ang 10,000 milya ng lupain. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, tinanggal ni Lian Fang ang kanyang selyo sa dagat ng enerhiya ng asensya. Isang malakas na pag-alo ng enerhiya ng asensya ang nagpasigla sa mga makapangyarihang nilalang ng sangkatauhan. Pantay ang tibay. Kung titingnan pa lang ang laki ng enerhiya ng asensya, siya at si Ken ay parehong kabilang sa half-deity realm. Halos walang pinagkaiba. Ngunit kasunod ng paglabas ng Essence Energy Seal, ang anyo ni Lian Fang ay tumanda sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Nang makita ang eksenang ito, unang natigilan si Ken, pagkatapos ay nag-alab sa matinding galit. Sa huli, nagpakawala siya ng isang mabangis na tawa. Hahaha. Lumalabas na isa ka ng lamparang malapit ng mamatay na naubusan ng langis. Ang galing mo Lian Fang. Nilinlang mo ng husto ang Diyos ang ito nitong mga nakaraang taon. Ngayon, dudurugin ka ng Diyos ang ito hanggang maging alabok. Saka lang nito may lalabas ang puot sa puso ko. Tumawa si Ken sa matinding galit at sinabi. Ngayon lang niya nalaman na matagal nang namamatay na lampara si Lian Fang. Kung hindi siya natakot noong nakaraang pagkakataon, hindi sana matagal nang nangyayari ang bagay na ito ngayon. Hindi na niya kailangang mabawi ang kanyang pinakamataas na lakas at magagawa niyang hulihin ang lahat ng taong nagbabanta sa kanya sa isang iglap. Ngayon, sinayang niya ang halos buong taon ng kanyang buhay nang walang kabuluhan. Ngunit ang hinintay niya ay ang resulta. Senior, lalaban tayo kasama mo. Sa oras na ito, mahigit 100 ng figure ang dumating sa ere, nakatayo kasama si Lian Fang. Sina Yunteng, Maduro, Francis, at ang iba pa ay nagpakita ng mapagpasyang tingin. Medyo seryoso at nakakaantig ang eksenang ito. Humph! Isang grupo ng mga langgam. Ipapakita sa inyong lahat ng Diyos na ito ngayon kung anong klaseng pagkatao ang isang Heavenly Fin God. Tiningnan ni Ken ang lahat ng may paghamak. Ang magkabilang kamay ay bumubuo ng isang tatak, isang nakakatakot na kapangyarihan ng batas ang umalingaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa. Sa ibabaw ng kawalan, ang napakalaking malademonyong enerhiyang iyon ay unti-unting naipon upang bumuo ng isang napakalaking tunay na Diyos-Diyos ang Dharma. Ang kapangyarihang inilalabas ng tunay na halimaw na idolo ng Dharma na iyon ay lubhang nagpabago sa mga mukha ng lahat. Brahma tunay na halimaw. Isang palad ang Samaire sa mundo. Ang malamig na boses ni Ken ay parang bumusina na sumisira sa mundo. Unti-unting nagmulat ng mga mata ang tunay na halimaw na idolo ng Dharma. Pakiramdam ng lahat ay nanlamig ang kanilang dugo. Ang pakiramdam na iyon ay parang Armageddon talaga. Nakakatakot talaga ang tunay na halimaw na idolo ng Dharma na ito. Hindi sinasadyang napunta ang tingin ng mga tao sa mga 12-12 ng mga profile na nasa ere. Iyan na ang kanilang huling pag-asa. Ang kutis ni Lian Fang ay mapatla. Walang nakakasiguro kung ito ba ay dahil isa na siyang naghihingalong lampara, o dahil sa pressure na ibinibigay sa kanya ng tunay na demonyong idolo ng Dharma. Dahan daw ang itinaas ng tunay na diablo na idolo ng Dharma ang kanyang palad. Agad na kumalat ang amoy ng kawalan ng pag-asa sa lahat ng makapangyarihang tao. Hahaha. Tangkilikin ang huling kawalan ng pag-asa na ito. Pagkatapos ng araw na ito, ang sangkatauhan ay lubusang mabubure mula sa rehiyon ng Immortal Grove. Ang rehiyon ng Immortal Grove na ito ay sa lahi ng aking mga demonyo. Sabi ni Ken nang may nakakabaliw na tawa. Dahan daw ang idiniin ng isang palad. Tila naduraj ang buong espasyo. Kapangyarihang sumisira ng mundo, hindi talaga iyon pagmamayabang.
Gawin mo. Tinipon ni Lian Fang ang lahat ng kanyang huling enerhiya ng asensya. Isang palad ang biglang sumabog. Isang nakakatakot na puwersa ang sumalubong sa tunay na palad ng demonyo. Hindi masasabing hindi malakas ang lakas ni Lian Fang. Sa totoo lang, nahaharangan lang ng lugar na ito ang True Fiend Palm. Ang ibang mga powerhouse ay hindi rin nagatubili, isa-isa nilang inilabas ang lahat ng kanilang lakas, tinanggap ang tunay na palad ng Fiend. Hinarangan. Haha, hinarangan. Naligtas. Kung malaglag ang palmang ito, siguradong patay na tayo. Ang senior na ito ay may napakalaking lakas, para talagang harangan ang isang nakakatakot na palad. Gayunpaman, ang pinanibik ng mga tao na makaligtas sa isang sakuna ay hindi pa nagtatagal ng 2 beses, at ang mga mukha ng lahat ay lubhang nagbago. 1273. Pu. Sa gitna ng hangin, halos sabay na bumuga ng dugo ang mga powerhouse ng lahi ng tao at demonyo. Ang harang na ginamitan ng huling lakas ng isang grupo ng mga powerhouse ay gumuho ng malakas. Mahigit 100 figure ang bumagsak mula sa ere ng walang lakas. Patuloy na lumapag ang palad ng demonyo, hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal. Senior Lian Fang. Sumigaw si Yunteng, inipon ang halos natitirang enerhiya ng asensya, at ibinalot si Lian Fang na nasa bingit ng kamatayan. Ito. Anong nangyayari dito? Paano siya naging ganito kalakas? Tao at demonyo, na mahigit 200 lahi sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan, ay hindi talaga kayang tumagal ng lampas sa 2 hininga ng oras. Hindi naman. Malabo ang paningin ko, di ba? Parang medyo naiiba ang Diyos na ito sa mga nauna. Siya. Ang lakas niya. Nasaan ang hari ng langit na nakatataas sa banal na kalangitan? Bakit hindi pa rin nagpapakita ang hari ng langit na nakatataas sa banal na kalangitan? Maaari kayang siya. Sa pagkakataong ito lamang nalaman ng tao at demonyo, ang 2 martial artist ng lahi, kung gaano kalakas ang lakas ni Ken. Hindi isinigaw ang palad na iyon na parang apokaliptiko para takutin ang mga tao. Sa ilalim ng isang palad, natalo si Lian Fang kasama ang mahigit 10 tao at demonyo, 2 pinakamalakas na kapangyarihan sa lahi. Anong mga baraha pa ang kailangan nilang labanan? Sa oras na ito, may nakaisip kay Mateo at natuklasan na hindi pa pala ito nagpakita mula simula hanggang katapusan. Talaga bang tumakas ang pinuno ng sangkatauhang ito bago ang labanan? Sandaling kumalat ang mga pagalit at saway sa karamihan. Siyempre, mas marami pa ang nakakaramdam ng takot. Dahan daw ang lumalapag ang palad ng tunay na halimaw na idolo ng Dharma. Nanginginig ang lupa. Habang tumatagal ang ganitong panahon, lalo silang umaasa na may darating na tagapagligtas, at minamaliit din nila ang pagtakas ni Mateo sa harap ng panganib. Parami ng parami ang mga taong nangungulit sa kanya, at lalong nagiging masungit. Lahat ng mga sibat ay nakatutok kay Mateo. Palihim na umalis si Mateo. Hindi marami ang mga taong nakakaalam. Kahit ang matataas na ranggo ng 2 lahi, ang mga nakakakilala ay kakaunti rin. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Yunteng at galit na sumigaw, "Tumahimik kayo para sa akin." Ang boses ni Yunteng ay parang isang malaking kampana, direktang pinipigilan ng lahat ng mga boses na pasaway. Kayong lahat ng mga hanggal na ito. Pumasok si Mateo sa kaibuturan ng rehiyong ipinagbabawal ng Diyos upang maghanap ng pagkakataong maging isang Diyos upang harapin si Ken, na nahaharap sa tiyak na kamatayan. Kayong lahat, ang mga walang kwentang ito, bawat isa sa inyo ay tanging alam lamang kung paano sisihin ang langit at ang ibang tao. Pag-isipan ninyong mabuti, nagtrabaho ba kayo ng husto bago ang inyong mga sarili? Natahimik ang lahat, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkailang. Bigla nilang natuklasan na matagal na palang hindi nagpapakita si Mateo. Walang nag-akala na nakapasok talaga siya sa rehiyong ipinagbabawal ng Diyos. Iyon ay isang lugar na kahit ang mga powerhouse ng Deity Realm ay hindi nang ahas na puntahan. Mukhang matagal nang alam ng Heaven Surmounting Divine King na hindi mapipigilan ang lakas ng Diyos na ito. Kaya naman ginagamit niya ang ganitong uri ng matinding pamamaraan para maghanap ng huling pahiwatig ng pagbabago para sa sangkatauhan. Pero magtatagumpay kaya siya? Mahigit 100,000 taon na ang nakalipas. Ilang taong walang kapantay ang talento ang hindi rin kayang buksan ang mahiwagang pintong iyon.
Magtatagumpay kaya ang Heaven Surmounting Divine King? Hahaha. Manginig. Kawalan ng pag-asa. Lahat ng nilikha ng Heavenly Empyrean Immortal Grove, wawasakin ito ng lubusan ngayon ng Diyos na ito. Hahaha. Sa ere, umalangaw-ngaw ang malakas at malakas na tawa ni Ken. Sa panahong ito na walang deity realm, isa siyang di magapi na nilalang. Bilis. Bibuksan mo ang 28 konstelasyon. Spirit Garden. Grand Array. Sa oras na ito, narinig ang mahinang boses ni Lian Fang. Hindi sigurado si Yunteng kung ano ang ibig sabihin nito, pero agad pa rin siyang nag-react sa unang sandali. Bilis. Sabay-sabay na pinapagana ng Four Symbols Family Clans ang mga Spirit Garden Grand Arrays. Malakas na sigaw ni Yunteng. Kahit hindi magkakasama ang apat na angkan, mayroon silang hanay na nagpapalitan ng balita sa isa't isa. Agad na kumalat ang utos ni Yunteng sa apat na angkan. Nag-aktibo ang malalaking hanay. Ang mga espiritu ng apat na simbolo ay sumulpat sa kalangitan, nagtutulungan mula sa malayo. Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, Black Turtle, ang mga espiritu ng apat na simbolo ay tila nagudyok, nagtagpo sa itaas ng kalangitan ng Dragon Clan sa isang iglap. Ang mga espiritu ng apat na simbolo ay nagbigay ng mahabang dagandong, na bumubuo ng isang nakakatakot na ugong sa isa't isa. Isang napakalaking harang ang namuo at naipon sa kalangitan ng angkan ng mga dragon. Nang makita ang eksenang ito, ang mga titig ng lahat na nawala ng pag-asa ay muling nagpakita ng pag-asa. Hindi inaasahan ng lahat na ang apat na angkan na sabay-sabay na nagpapagana ng mga Spirit Garden Grand Arrays ay magkakaroon ng ganitong epekto. Boom! Ang higanteng itim na palad ay lumapag mismo sa harang, nanginginig hanggang sa yumanig ang lupa. Naharangan. Hindi ko inakalang ang Four Symbols Family Clans ay mayroon pa ring ganito kalakas na hanay ng mga sundalo. Isang sunod-sunod na masayang boses ang nagmula sa karamihan. Nang makitang epektibo pala ang harang, labis din na nagulat si Yunteng. Hindi pa niya naririnig noon na ang mga espiritu na nagbabantay sa malalaking hanay ng Four Symbols Family Clans ay mayroon pa ring ganitong epekto. Senior, gumana naman. Masayang sabi ni Yunteng. Umiling si Lian Fang ng walang lakas at sinabing, W walang silbi. Ang kasalukuyang Lian Fang ay nasa bingit na ng kamatayan. Nakasabit lamang siya roon at may huling hininga't maaaring mamatay anumang oras. Ngunit ang mga salita ni Lian Fang ay nagpalungkot sa puso ni Yunteng. Pero malamig na tiningnan ni Ken ang eksenang ito at sinabing may malamig na ngiting, apat na simbolo ng resonansya. Hey. Kung ang mga ninuno ng apat na angkan ang nandito, natural na magiging makapangyarihan ang apat na simbolong resonansya na ito. Pero sayang naman. Isang itim na butil ang bahagyang nahahalate sa noo ni Ken. Biglang tumaas ng ilang beses ang kanyang malademonyo na enerhiya. Ang kapangyarihan ng tunay na halimaw na idolo ng Dharma na iyon ay tumaas din ng ilang beses. Putok. 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 Sa ilalim ng malademonyong palad, ang harang na iyon ay tumagal lamang ng ilang paghinga, at nagsimula ng lumitaw ang mga bitek. Ang nakakarinig na tunog na iyon ay nagpaputla sa mga mukha ng dalawang martial artist ng lahi sa isang iglap. Hindi pa rin makapagtrabaho. Lalong lumaki ang mga bitek sa harang. Sa wakas, dahil hindi na nito kayang tiisin ang lakas ng palad, tuluyan na itong gumuho. Hindi rin kayang tiisin ng mga espiritu ng apat na simbolo ang ganitong uri ng kapangyarihan, direktang nagiging kawalan. Ugong. Ang napakalaking palad ay palapit ng palapit. Ang presyon ay lalong lumalapit. Hatiin. Hindi pa tuluyang lumalapag ang higanteng palad, at isang grupo ng mga martial artist na medyo mahina na ang lakas ay hindi na kayang tiisin ang pressure na ito, kaya't sumusuka sila ng sariwang dugo sa malalaking subo. Putok. 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 Nang lumapag pa ng kaunti, ilang katawan ng mga martial artist ang agad na sumabog, at nagkumbulsyon at naging parang meat paste. Ang mga mukha ni na Yunteng at ng iba pa ay walang kapantay na pangit. Ang Ken na ito ay masyadong malakas, napakalakas hanggang sa nawalan na ng pag-asa ang mga tao. Sa wakas ay alam na niya ngayon kung bakit gustong pumasok ni Mateo sa kaibuturan ng rehiyong ipinagbabawal ng Diyos, upang hanapin ang halos imposibleng pag-asa na iyon. Kung wala ang deity realm, wala silang pagkakataong manalo. Power. Nakalaylay na ang higanteng palad sa kanilang mga ulo. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Yunteng ang pagbuga ng sariwang dugo.
Ang ataking iyon ay dati nang naubos na ang halos lahat ng kanyang lakas. Sa kasalukuyan, isa na siyang pagod na puwersa, at kailangan pa niyang gamitin ang isang bahagi ng enerhiya ng asensya upang protektahan si Lian Fang. Halos nasa limitasyon na niya. Maaari kayang dito na lang magtatapos? Tanong ni Yunteng nang may pag-aatubili. Hahaha. Ang Diyos ng mga Finless sa langit na si Immortal Grove ay wala nang iba pa. Pinigilan mo ang Diyos ang ito sa loob ng 1,000,000 taon, ngayon, babawiin ng Diyos ang ito ang lahat, kapwa ang prinsipal at ang interes. Brahma True Fiend, patayin mo ako. Sa gitna ng mapangahas na tawa ni Ken, lumapag ang higanteng palad kasabay ng isang malakas na kalabog. Bumakas ang mga ekspresyon ng kawalan ng pag-asa sa mukha ng lahat. Sa loob ng 100 beses na pag-iisip, tila ba sila ay nahulog sa 18 antas ng impyerno. Sa gitna ng karamihan, sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang malungkot na masigaw. Ito ang sigaw ng kawalan ng pag-asa. Boom! Sa mismong oras na ito, biglang tumigil ang higanteng palad. Dumagundong ang mga alon ng hangin, direktang humampas sa layong 100,000 milya. Ang mga alon ng hangin ay nagdala ng sunod-sunod na malalakas na hangin, umiihip hanggang sa hindi na maidilat ng lahat ang kanilang mga mata. Nang makabalik sila sa kanilang katinoan at itinoon ang kanilang mga mata sa pagtingin, para lamang makita ang isang maliit at mahinang katawan, na gumamit ng isang kamay, at ay nalalayan ang palad ng Brahma True Fiend. 1274. Walang halaga at mahina, iyan kung ikukumpara sa isang tunay na halimaw na idolo ng Dharma. Ang pagharap sa tunay na halimaw na idolo ng Dharma na iyon na parang pagtingin sa isang malaking bundok, ang figurang iyon ay sadyang walang halaga. Pero isang kamay lang ang ginamit niya at itinaas ang napakalaking palad na iyon. Mateo. Haring nakahihigit sa langit. Ito ang haring nakahihigit sa langit. Hahaha. Sa wakas ay sumugod pabalik ang haring nakahihigit sa langit. Ang pagdating ni Mateo ay labis na nagpasabik sa lahat. Dati, sinabi ng Spirit Bristle Divine King na ang Heaven Surmounting Divine King ay pumasok sa kaibuturan ng rehiyong ipinagbabawal ng Diyos, naghahanap ng pagkakataong maging isang Diyos. Ngayong bumalik na ang Heaven Surmounting Divine King, posible kayang. Nagtagumpay siya. Sa isiping iyon, pakiramdam nila ay halos tumalon palabas ang kanilang mga puso. Nang makita ni Lian Fang ang figure ni Mateo, may karagdagang kinampas sa mga matang iyon na parang patay na. Nanginig pa nga sa tuwa si Yunteng. Hinawakan niya ang mga kamay ni Lian Fang at balis ang sinabi, Senyor, siya. Bumalik siya. Hahaha. Bumalik talaga siya. Sabi ko, kaya ba niya? Kaya ba niya? Walang kakayahang magsalita si Lian Fang, ngunit mariin pa rin siyang tumango. Sa ngayon, makukumpirma niya na ang sanhi ng ilang araw na kababalaghan ng langit at lupa ay tiyak na si Mateo. Basta't bumalik siya, siguradong nakarating na siya sa Deity Realm. Bukod pa rito, ang pag-unawa ni Lian Fang sa konsepto ay higit pa sa isang magnitude na mas malakas kumpara sa iba. Ramdam niya ang mahirap hulihin at hindi mahahawak ang aura sa katawan ni Mateo. Ang ganoong uri ng pakiramdam ay parang ang kinakaharap niya ay ang makalangit na daw. Nanlaki ang mga mata ni Ken, hindi makapaniwalang tiningnan ang eksenang ito. Alam niya kung gaano kalakas ang Brahma True Fiend. Pero hinarang talaga ito ni Mateo gamit ang isang kamay lang. Brahma tunay na halimaw. Gustong gusto ko. Iginiit ni Ken ang Fin Source Bead hanggang sa limitasyon. Lumakas ang kapangyarihan ng palad ng Brahma True Fiend. Sumanghal ng malamig si Mateo at itinaas ang palad habang itinataas ang kamay. Ang maliit na palad na may laman ay muling dumampi sa palad ng Brahma True Fiend at direktang nabigla ang malaking palad. Tila tinamaan ng kidlat ang Dharma Idol ng Brahma True Fiend, at nanginig ang buong katawan nito. Sa wakas, kasabay ng isang malakas na kalabog, ito ay tuluyang naglaho at nawala. Nang makita ng mga malalakas na lahi ng demonyo ang eksenang ito, nanlaki ang kanilang mga mata. Anong klaseng biro ito? Ang Brahma True Fiend ay talagang napangalat sa isang palad lang. Ang nagsalita ay si Finlandia. Nang makita niya ang eksenang ito, pinaghihinalaan pa niya na may problema sa kanyang mga mata. Gaano kalakas ang Brahma True Fiend? Noon, nang makaharap ng Absolute Heaven si Lord Ken, lumayo rin siya ng husto sa galaw na ito.
Pero ngayon, nakakalat pala ito gamit ang isang palad ni Mateo. Nanliit din ang mga mata ni Jumala. Gayon din, bilang isang Diyos ng kalangitan, natural niyang alam ang kakilakilabot na aspeto ng Brahma True Fiend, ang galaw na ito. Ang teknik na ito sa pakikipaglaban ay ipinamana ng kanyang kamahalan, Fiend Lord, at ang kapangyarihan nito ay walang hanggan. Kahit hindi na ilabas ni Ken ang tunay nitong kapangyarihan, hindi rin ito ang kayang talunin ng mga katutubo sa isang Empyrean world. Ang tanging posibilidad ay pinatunayan ni Mateo ang kanyang daw at naging isang Diyosa. Pero paano ito naging posible? Walang pakialam si Mateo sa pagkagulat ng lahat. Biglang naglaho ang kanyang anyo. Nang muling lumitaw siya, nasa tabi na ito ni Lian Fang. Senior, nahuli si Mateo at pinahirapan kanya. Habang nagsasalita, itinaas ni Mateo ang dalawang daliri. Isang bola ng berdeng ilaw ang lumitaw sa kanyang mga daliri. Nakita ko lang siyang marahang tinapik ang glabela ni Lian Fang. Kumislap at naglaho ang berdeng ilaw, at itinurok ang sarili nito sa katawan ni Lian Fang. Isang napakalaking puwersa ng buhay ang agad na sumilay sa loob ng katawan ni Lian Fang, na siyang dahilan kung bakit siya mas masigla. Mateo, ito ba? Hindi makapaniwalang tiningnan ni Lian Fang ang eksenang ito. Halos agad na bumalik sa normal ang kanyang mga tungkulin. Ang taong malapit ng mamatay ay mahimalang nabuhay muli. Sabi ni Mateo, ito ang hiniling kong buhay mula kay Senior Kanwo. Dahil sa kaunting siglang ito, magagarantiyahan nito ang iyong buhay ng 100 taon. 100 taon. Huminga ng malalim si Lian Fang, habang nakatingin kay Mateo na parang nakakita ng multo. Dati, gumawa si Mateo ng napakalaking pagsisikap bago niya pinino ang Arcane Insight rank na Heavenly Fragrance Life Extending Pill, na nagpahaba sa kanyang lifespan ng 30 taon. Ngayon, kahit kaunting sigla lang ay makakagarantiya na sa kanya ang 100 taon ng mahabang buhay. Isa itong bagay na hindi ka panipaniwala. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, tama. Ang lakas ni Senior Kanwo ay hindi natin maisip. Kung hindi ka pa umabot sa puntong isa kang naghihingalong lampara na naubusan ng langis, ang kaunting sigla na ito ay sapat na para pahabain ang iyong buhay ng hanggang 10,000 taon. Nagulat ang lahat. Nabigla ang lahat. Kahit ang pinakamakapangyarihang gamot ay hindi rin kayang pahabain ang buhay ng 10,000 taon. Naghanap si Mateo ng kabuoang 2 piraso ng sigla. Ang isa ay para kay Lian Fang, ngunit ang isa naman ay para sa kanyang ina. Mateo, ikaw. Pwede mo bang? Hindi si Yunteng ang taong hindi alam kung paano ipahayag ang kahulugan ng kanyang mga salita. Ngunit sa sandaling ito, hindi niya talaga alam kung paano niya ito sasabihin. Takot siya, takot na baka hindi makalusot si Mateo sa Deity Realm. Pero ang ganitong uri ng bagay ay talagang hindi maisip. Sa mga sitwasyong nawawala ang Heavenly daw ngayon, mayroon ba talagang taong may kakayahang makalusot sa Deity Realm? Ngumiti si Mateo at tumango. Nang makita ng lahat ang sitwasyon, lahat ng kanilang isipan ay natigilan, na blanko, lahat ay hindi na makapag-isip pa. Totoo iyon. Talagang nakarating si Mateo sa Deity Realm. Haha. Hahaha, Mateo, bibinabati kita. Haha. Baka sa mukha ni Yunteng ang matinding tuwa, at hindi na niya mapili ang sasabihin. Mas masaya pa siya kaysa sa sarili niyang makalusot sa Deity Realm. Pagkatapos ng pagkamangha, ang iba ay labis ding nagulat. Ang pagpasok ni Mateo sa Deity Realm ay nagpapahiwatig na hindi na nila kailangang matakot kay Ken. Bukod pa rito, nakalusot si Mateo sa Deity Realm. Nangangahulugan ito na kaya nilang lahat na makalusot sa Deity Realm. Marahil, ang kaharian ng mga Diyos ay muling bababa sa kaharian ng mga banal. Paanong hindi sila magiging sobrang tuwang-tuwa sa ganitong bagay? Ngumiti si Mateo at sinabing, mamaya na natin pag-usapan yan. Babalik ako agad. Nakakapangibabaw ang mga salitang ito. Para masabi ang ganitong uri ng mga salita kay Heavenly Fiend God Ken, malamang isa lang ang powerhouse ng Deity Realm, tama ba? Sa isang iglap, muling lumitaw si Mateo sa kalangitan, tinatanaw ang lahat ng buhay. Kahit ang isang taong kasing lakas ni Ken ay isa ring bahagyang mas malakas na langgam sa kanyang paningin. Lahat ng nasa ilalim ng kaharian ng mga Diyos ay mga langgam.
Hindi ito basta-basta pagkukunwari. Matapos makapasok sa Deity Realm, lubos na naramdaman ni Mateo ang kapangyarihan ng Deity Realm. Nakita niya sa kanyang kamalayan ang komprontasyon ni Lian Fang at Ken, pagkatapos ay agad na nakarating sa Deity Realm at nagmakaawa kay Conwo para sa 2 piraso ng sigla, tinawid ang daan-daang milyong milya sa isang iglap, nakarating sa angkan ng dragon, at naabutan ang palad ng Brahma True Fiend. Ken, hindi ka nababagay dito. Sinalot mo ang Immortal Grove region ng kasing tagal ng 1,000,000 taon. Ngayon ang araw ng iyong paghuhukom. Ang mga walang pakialam na salitang iyon ni Mateo ang direktang nagpataw kay Ken ng kamatayan. Nagbago ang ekspresyon ni Ken, at sinabi niya sa isang matigas na boses, "Hukbo ng lahing demonyo, salakayin ninyo ako. Patayin ninyo ang batang ito." Sa lahing demonyo, ang mayroon lamang ay pagsunod. Kahit pa may bundok ng talim at dagat ng apoy sa unahan, ang mga powerhouse ng lahing demonyong iyon ay magpapatuloy din ng walang pag-aalinlangan. Sandaling nagdaan, isang kawan ng mga magigiting at parang tidal wave ang umalangaw-ngaw. Ang mga makapangyarihang lahi ng halimaw at ang mga aliping halimaw ay umabot ng mahigit sa bilyon-bilyon. Kasama si Langia, ang mga Diyos-Diyos na ito, bawat isa sa kanila ay gumamit ng kani-kanilang pinakamalakas na atake, gustong lunurin si Mateo gamit ang mga taktika ng alon ng tao. Sumanghel si Mateo ng malamig at malamig na sinabi, "Humph! Walang hiya at matigas ang ulo." Pagkatapos magsalita ni Mateo, biglang inihampas ang isang palad. Nagiba ang kulay ng langit at lupa. Isang nagwawala at higanteng dragon ang pumailang lang sa ere, sumugod at sinalubong ang himabilang na mga atake. Ugong. Pagkatapos ng 10 hininga, may isang kahabaan ng nasusunog na lupa sa harap ng mga mata ng isa. Sa isang pitik lang ng daliri, ang isang hukbo ay naging alabok. 1275. Sa pagitan ng langit at lupa, nagkaroon ng isang patay na katahimikan. Mayroon lamang kaunting malamig na simoy ng hangin na umiihip sa pagitan ng langit at lupa. Pakiramdam ng mga taong martial artist ay may kung anong nakabara sa kanilang dibdib at kailangan nila itong ilabas. Ang eksenang ito ay labis na ikinamangha nila. Ang pagpatay sa bilyon-bilyong powerhouses sa isang galaw lang, ang ganoong paraan ay sadyang hindi kayang gawin. Malabo na siguro ang paningin ko. Malamang lumalabo na ito. Hindi ito totoo. Napakalakas. Deity Realm. Ito na siguro ang Deity Realm. Ang Heaven Surmounting Divine King, siya. Siguradong nakalusot na sa Deity Realm. Hindi nakakapagtaka na sinasabi ng lahat na lahat ay mga langgam sa ilalim ng Deity Realm. Ang Deity Realm ay tunay na napakalakas. Ang ganoong palabas ay talagang nakakaapekto. Maging ang Fiend God na si Langia at 4 na dakilang Fiend God na dating nagturing sa kanilang sarili na walang kapantay sa mundo, lahat ay naging alabok sa ilalim ng pag-atake ni Mateo. Isa na itong ibang uri ng kaharian, isang kaharian na hindi nila kayang isipin. Sa gayong kapangyarihan, maging ang sarili niyang mga tao ay nanginag. Ito ba ay kaharian ng mga Diyos? Habang nakatingin sa medyo payat at mahinang figure sa langit, bulong ni Yunteng sa sarili. Ang makapangyarihang lakas na ipinakita ni Mateo ay direktang tumama sa kanyang puso, na nagpang-inag sa kanyang puso sa kaba. Ang pagkauhaw sa Deity Realm, silang lahat, ang mga makapangyarihang ito na nakatayo sa tuktok ng Divine Realm, ang siyang pinakanasasabot dito. Pero, kahit tumayo sila sa tuktok, hindi rin nila mahawakan ang patong na lamad na iyon. Ang tagumpay ni Mateo ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. Huwag ka nang mag-isip pa, hindi na maaaring ulitin ang tagumpay ni Mateo. Bumantong hininga si Lian Fang, winasak ang pangarap ni Yunteng. Lumingon siya kay Lian Fang at nag-aatubiling sinabi, bakit? Bumantong hininga muli si Lian Fang at sinabing, kung tama ang aking mga haka-haka, nakuha na ni Mateo ang pagkilala ng Heavenly Dao at naging isang tunay na Diyos na nakahihigit sa lahat ng buhay. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay mas malaki kaysa sa isang tunay na initial stage grotto profound Deity Realm. Ang kanyang mga pag-atake ay may taglay na lakas ng Heavenly Dao, kaya naman napakalakas nito. Kapangyarihan ng makalangit na Dao. Pakiramdam ni Yunteng ay medyo nawala ng kontrol ang utak niya. Hindi niya maintindihan ang mga sinabi ni Lian Fang. Ano ang Heavenly Dao? Iyan ang bagay na kailangang maunawaan ng lahat ng martial artist. Malabo at hindi mahahawakan, ang pinakamahiwaga sa mga mahiwaga.
Ang makalangit na daw ay mas mataas kaysa sa lahat ng buhay. Paano ito magagamit ng iba? Ang pagkamangha ni Lian Fang ay hindi mas mababa kaysa kay Yunteng. Mas malalim lang ang pagkakaintindi niya sa Heavenly Dao kaysa kay Yunteng. Kaya ang mga bagay na nakita niya ay higit pa sa mga iyon. Dahil wala si Heavenly Dao, gaano man siya katalino, imposibleng masira ang mga gapos. Nagbukas si Mateo ng isa pang landas at nilikha ang Dao-defying pill, at matagumpay itong pinino, kinumplito ang Heavenly Dao sa loob ng kanyang katawan. Ang penomeno ng langit at lupa ilang araw na ang nakalipas ay malamang na isang proseso ng pagkilala sa kanya ng Heavenly Dao. Sabi ni Lian Fang sa isang seryosong boses. Labis na nagulo si Yunteng at hindi makapaniwalang sinabi, pero, bakit? Tila iisa lang ang salitang bakit na mayroon ang kasalukuyang Yunteng. Dahil ang dami niya talagang mga tanong na hindi pa neresolba. Ngumiti si Lian Fang ng mapait at sinabing, ang naiintindihan ko ay ganito lang din. Ang banal na kaharian na ito ay tila hindi kasing simple ng pagkakaintindi natin. Ngunit pinaghihinalaan ko na sa kabila ng banal na kaharian, maaaring mayroong isang mas mataas na antas ng mundo. Nanginig ang buong katawan ni Yunteng, at puno ng hindi makapaniwalang mukha ang kanyang mukha. Nakakagulat talaga ang balitang ito. Si Mateo ay nakatayo ng may pagmamalaki sa ere, parang isang Diyos. Ang pakiramdam na makakita ng isang malaking bundok ay naitatag sa lakas. Ang mga mata ni Ken ay puno ng takot. Hindi naman kalabisan ang paggamit ng salitang, nalululas sa takot para ilarawan. Gumamit siya ng tono na parang nakakita ng multo at sinabi kay Mateo, ikaw. Nakuha mo na ang pagkilala ng Heavenly Dao, at naging bagong master. Ito. Imposible ito. Ang pagkaunawa ni Ken ay malayo sa kung ano ang maihahambing ng mga martial artist ng Divine Realm. Nang makita ni Ken ang galaw na ito ni Mateo, napagtanto niya ang bigat ng problema. Ang palad ni Mateo ay hindi lamang basta lakas ng pagpasok sa Deity Realm. Hindi maitago ang kamahalan ng langit nung Dao. Hindi mo ba nakita? Ken, sinalot mo ang Immortal Grove region sa loob ng 1,000,000 taon. Ngayon, oras na para tapusin ito. Malamig na sabi ni Mateo. Imposible. Imposible. Hindi mo nakuha ang Dao Fruit ng lumang bagay na iyon sa Immortal Grove, paano ka magiging bagong master? Puno ng hindi makapaniwalang mga salita ni Ken. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Mateo, at sinabi niya, Dao Fruit. Napagtanto ni Mateo na maaaring ito ang tunay na layunin ni Ken na makapasok sa banal na kaharian. Napagtanto ni Ken na nadulas ang kanyang dila, at walang tigil niyang sinabi, ang Diyos na ito ay isang Diyos ng kalangitan. Kahit na tumuntong ka sa kaharian ng mga Diyos, ano pa ang saysay nito? Tunay na hayop na bumababa sa lupa. Malinaw na ayaw mabaigo ni Ken. Nalungkot ang kanyang mukha, at unti-unting muling tumaas ang kanyang napakasamang enerhiya. Sa pagkakataong ito, ang Finsor's Bead ay nakalawit sa itaas ng kanyang ulo, pinalalakas ang kanyang malademonyong enerhiya hanggang sa limitasyon. Isang marahas na itim na gas ang unti-unting namuo at namuo sa hangin. Isang napakalaking tunay na Diablo na Dharma ang lumitaw sa paningin ng lahat. Dati, ang tunay na Diyos ang Dharma na iyon ay kalahating katawan lamang. Pero sa pagkakataong ito, isa na itong ganap na anyong tao. Bukod pa rito, ang tunay na halimaw na idolo ng Dharma na ito ay alam ng kabutihan kung ilang beses na mas makatao kaysa dati. Ang tunay na katawang ito ng isang demonyong Dharma ay malayo na sa kasinlaki ng dati. Ngunit, ang nakapangangilabot na pressure na iyon na lumabas ay tumama sa puso ng lahat ng may matinding takot. Hahaha. Mateo, napakagaling mo talaga. Pero dito natatapos ang lahat. Tunay na katawan ng isang halimaw, kahit na ang kapangyarihan ay hindi kayang tapatan ang 1,000,000 bahagi ng lakas ng isang tunay na halimaw, hindi rin ito kayang labanan ng agos. Sabi ni Ken sabay tawa ng malakas. Iminulat ng itim na figure ang mga mata nito, malamig na nakatitig kay Mateo, isang nakakakilabot na intensyon ang tumatagos hanggang sa mga buto. Ganoon ba? Ang mga sulok ng bibig ni Mateo ay nagpapakita ng isang mapanghamak na tingin na puno ng pangungutya.
Nanlamig ang ekspresyon ni Ken, at sumigaw siya, patayin. Swoosh! Biglang naglaho ang tunay na katawan ng halimaw na Dharma. Isang nakakatakot na kapangyarihang apokaliptiko ang agad na bumalot kay Mateo. Mabilis na iniunat ng tunay na katawan ng demonyong Dharma ang mga kamay nito, ang isang palad ay nakalapat na sa tuktok ng ulo ni Mateo. Sumigaw ang lahat ng martial artist ng sangkatauhan. Maging sila ay naramdaman din ang lakas ng suntok na ito. Pero wala ni Kay titing na balak si Mateo na gumalaw kahit kaunti. Nakatayo lang siya roon at walang ginawa. Boom! Isang mas nakakatakot na alon na kumalat noon. Ang tunay na katawan ng Diablo na Dharma ay talagang pinalipad paatras ng isang puwersang umatras. Sa kalagitnaan ng hangin, ang katawan ng tunay na demonyong Dharma ay tila dumanas ng napakalaking epekto, ang buong katawan nito ay walang humpay na nanginginig. Sa wakas, kasabay ng isang malakas na kalabog, tuluyan itong naglaho at nauwi sa wala. Isang gininto ang liwanag ang sumilay sa katawan ni Mateo, na tila walang kapantay na sagrado. Nagbago ang ekspresyon ni Ken, at napasigaw siya, siyam na transformasyon gininto ang katawan. Itim na pagong na kayamanan ng katawan banal na sining. Kahit ang origin deity realm na si Enzo ay hindi kayang lagpasan ang depensa ng Sky Distant. Masyadong kulang ang half deity realm na si Ken. Matapos makarating sa deity realm, ang lakas ni Mateo ay lumakas ng husto. Opensa man o depensa, lahat ay hindi matatalo. Sumulyap si Mateo kay Ken at malamig na sinabi, ngayon, ang lahi ng mga demonyo ay maaaring tuluyang maglaho sa Immortal Grove region. Dahan daw ang itinaas ni Mateo ang kanyang kamay. Biglang nagbago ang hangin at mga ulap ng mundo. Isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang kumalat sa buong mundo. Isang bahid ng kabangisan ang sumilay sa mga titig ni Ken, at bigla siyang humagalpak sa malakas na tawa. Nanginig ang kawalan at palm unit ng isang malaking hukay. Isang figure na nakapako sa cross ang lumitaw sa harap ni Ken. Hahaha. Mateo, kahit na makalusot ka pa sa deity realm, hindi mo pa rin kayang tapatan ang Diyos ang ito. Kung may kakayahan ka, halika at patayin mo ako. Walang tigil na tumawa si Ken na parang baliw. 1276. Sandaling naguluhan ang isip ni Mateo, pakiramdam niya ay saysabog na ito. Nang makita niya ang gurang ito, agad na naunawaan ni Mateo kung bakit hindi maipaliwanag ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Noon, maayos naman si Megan, at lumuwag ang tibok ng puso ni Mateo. Hindi na rin inisip ni Mateo ang hindi maipaliwanag na tibok ng puso. Ngunit dahil nga rito kaya mas lalong tumitindi ang pagsisisi sa sarili niya ngayon. Hahaha, anong problema mo dyan? Nakakagulat ba? Nakakatuwa ba? Nang makita ang ekspresyon ni Mateo, tumawa ng malakas si Ken at sinabing. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Mateo. Tumutulo ang dugo sa puso niya. Sa krus, 4 na eleganteng paang ipinako rito gamit ang 4 na pako. Matagal nang natuyo ang sariwang dugo. Nakilala ni Mateo ang pako na iyon. Ito ay tinatawag na soul locking nail. Kayang-kaya nitong ipako ang banal na kaluluwa ng isang tao, kaya hindi ito makatakas. Kahit ang isang makapangyarihang hari ng Diyos ay hindi rin kaya. Bahagyaring may mga paayo na alon ang krus. Malinaw na hindi ito isang ordinaryong bagay. Sa isang sulyap, nakita ni Mateo na ang array formation na iyon ay eksaktong ginamit para sa pagbubuklad ng essence energy. Sa krus, ang mukhang iyon na gumuguho sa kaharian ay may anyo ng katahimikan at tila walang gaanong takot. Sa kabaligtaran, mayroon pa ring bahid ng ngiti sa mukha niya. Pero ang bahid ng ngiti na iyon ay mas parang karayom na bakal, na tumutusok sa puso ni Mateo. Naintindihan ni Mateo ang ibig sabihin ng ngiting iyon. Hindi siya naninisi, hindi nagdamdam. Gusto lang niyang makita ang laman ng puso niya. Ang pagharap sa ganitong sitwasyon para sa kanya, sa halip, ito ay isang napakasayang sitwasyon. Siya ang numero 1 kagandahan ng Divine Realm. Mary Chris. Hannah. Batang babae, mukhang wala ka talaga sa puso niya. Noon, muntik na siyang mahulog sa kasamaan para sa batang babae ng pamilya Yu. Pero kahit kailan ay hindi kanya pinakialaman. Sabi ni Ken sabay tawa ng malakas. Hindi siya pinansin ni Mary Chris.
Tumingin siya kay Mateo at mahinang sinabi, mukhang gulat na gulat ka talaga. Kumabog ng malakas ang puso ni Mateo. Binuka niya ang bibig pero hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Ano kaya ang masasabi niya? Sabihin mo na ngang nagkaroon na ako ng sudden impulse dati pero hindi kita naisip kahit kailan. Ngumiti si Mary Chris. Ang ngiti ng babaeng nagyayelo ay walang kapantay at nakakawasak ng kaharian. Para bang natunaw ang langit at lupa. Ang Mary Chris sa panahong ito ay nagbigay sa mga tao ng isang napakagandang pakiramdam na nakakadurog ng puso. Sa ibaba, lahat ay tumahimik. Alam ng lahat na mayroong hindi malinaw na pagkakaugnay sa pagitan ng Heaven Surmounting Divine King at ng Spirit Snow Divine King. Noon, gaano karaming mga kamangha-manghang mahuhusay na henyo ang humabol sa Spirit Snow Divine King. Pero ang tanging nararamdaman niya ay ang hari na nakahihigit sa langit. Nakalulungkot na ang walang pusong batis ay patuloy na umaagos habang ang mga nalalagas na bulaklak ay nananabik sa pag-ibig. Ang dalawang tao ay hindi nagsama sa huli. Lumipas ang panahon at nagbago na ang mga pangyayari. Ang dating Matthew ay bumalik na may dominanteng saloobin ng Heaven Surmounting Divine King, ngunit kasama niya ang mapagmataas na anak na babae ng langit ng Bright Moon City. Ito ay orihinal na isang bagay na sumusunod din sa isang lohikal na pag-iisip. Walang nangahas na magsalita ng kahit ano. Tutal, isa lang naman itong kinalabasan na nangyari nang walang anumang panlabas na estimulo sa pagitan nina Matthew at Mary Chris. Walang sino man ang hindi mag-aakala na noong malapit nang matapos ang digmaan, ginamit pala ni Ken ang Spirit Snow Divine King bilang bihag para bantayin si Mateo. Napakalinaw, gumana ito. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Isang pangungusap lang ang itatanong ko sa iyo. Mahinahong sabi ni Mary Chris. Hindi talaga alam ni Mateo kung anong klaseng mga salita ang gagamitin niya para ilarawan ang kanyang kasalukuyang nararamdaman. Kung magpapakawala si Mary Chris ng matinding pang-aabuso sa mukha niya, baka gumaan ang pakiramdam niya. Pero si Mary Chris ay masyadong kalmado hanggang sa punto na kinatatakutan na ang mga tao. Parang talim ang bawat salita ni Mary Chris, hinihiwa ang kanyang puso, dahilan para makaramdam siya ng hindi masabi na sakit. Sa sandaling ito lang nalaman ni Mateo na ang deity realm ay hindi makapangyarihan sa lahat. Sa mismong sandaling ito, kahit nahawakan niya ang heavenly daw, wala pa rin siyang kapangyarihan. Wala ba talagang Mary Chris sa puso niya? Hindi. Ang isang tao ay hindi isang tangkay ng damo o isang puno, paano magiging walang puso ang isang tao? Sa nakaraang buhay, buong puso niyang hinanap ang daw, nadarama niyang isang pasanin ang mga pagkakabit. Tungkol naman sa nararamdaman ni Mary Chris, hindi niya ito matanggap. Pero wala naman talaga siyang nararamdaman para kay Mary Chris. Kung hindi, paano niya mapapaganda ang mga gamot para kay Mary Chris at may iligtas ang buhay nito? Kalaunan, nakaranas si Mateo ng isang sakuna at na-stranded sa Endless World, ngunit na-aksidente siya kay Megan dahil sa maraming dahilan. Malaki ang ipinagbago ng sakunang ito kay Mateo. Hindi lamang niya sinimulan ang landas ng Marshall, kundi binuksan din niya ang kanyang puso at hinayaan si Megan na pumasok sa kanyang puso. Magkasamang naranasan ng dalawang tao ang buhay at kamatayan. Sa wakas ay naantig din ni Megan si Mateo. At ayaw ni Mateo na biguan si Megan. Kaya naman pipilitin niya ang sarili na kalimutan ang nakaraang relasyon. Gustong sisihin, ang tanging masisilang ay ang tadhana sa paggawa ng kalokohan sa mga tao. Pinagdaanan lang ng dalawang tao ang isa't isa. Kahit na ganoon, hindi rin niya ito sinisi sa kahit ano. Hindi man lang siya humanap ng gulo kay Megan. Sa halip noong nasa panganib si Mateo, iniligtas niya ang buhay ni Mateo. Kalaunan, tuluyan na naman siyang nawala sa buhay ni Mateo. Mula simula hanggang katapusan, hindi pa siya nakikilala ni Mateo, at hindi man lang nakapagpasalamat. Ang pinakamahirap na tiisin ay ang pabor ng isang maganda. Patungo kay Megan, kay Mary Chris, paanong hindi ganoon din ang nangyari? Si Mary Chris ang kilalang-kilalang kagandahang yelo ng Divine Realm. Malamig ang kanyang pakikitungo sa kahit kanino. Pero nang kaharap niya lang ito, tila natunaw ang buong pagkatao niya. Ito ay isang paggamot na hindi naranasan ni Newman. Iba sa init ng pagmamahal ni Megan, ang pagmamahal ni Mary Chris ay parang personalidad niya. Malamig at tahimik. Pagkaalis ni Mary Chris sa Medicine King Hall noon, hindi na muling pumasok sa Medicine King Hall si Mary Chris, at mula noon ay nagtago na lamang siya.
Hanggang sa nabalitaan niya ang pagpapalit ng Medicine King Hall at ang pagpanaw ni Matthew at ang pagkawala ng kanyang daw. Lumabas siya sa pag-iisa. Ang hindi alam ni Mateo ay minsang pumunta si Mary Chris sa Medicine King Hall ng mag-isa at nakipaglaban kay Carson ng ilang araw, ngunit bumalik na may malubhang pinsala. Kalaunan, alam ni Mary Chris na hindi siya ang katapat ni Carson. Kaya naman, palihim niyang pinagtuunan ng pansin ang mga kilos ng Medicine King Hall, bago pa man ang pagsajep sa araw na iyon. Ang 30 hanggang 40 taong pagdurusa na ito, tanging si Mary Chris lamang ang nakakaalam. Pero hindi pa niya nakikita si Mateo para ikwento ang lahat noon. Minahal niya lang ito ng mag-isa sa sarili niyang paraan. Sabi mo. Sabi ni Mateo habang natutuyo ang dila. Sa loob ng ilang taon, para sa kapakanan ni Megan, halos itinago niya ang taong ito sa puso ni Mary Chris. Kaya naman, kahit na ito ay sudden impulse, hindi rin niya inaasahan na ito ay may kaugnayan pala kay Mary Chris. Pero ngayon, nang makita si Mary Chris, ang selyong iyon ay nasira ng walang kahit kaunting pagtutol. Buhay ba ang lahat, o si Mary Chris? Isa itong multiple choice na tanong na inilagay sa harap ni Mateo. Malinaw na walang solusyon ang multiple choice question na ito. Kahit na mahawakan niya ang heavenly daw ngayon, kahit na minamaliit niya ang mundo sa kasalukuyan, kahit na wala na siyang karibal sa mundo, hindi rin posible para sa kanya na iligtas si Mary Chris mula sa mga kamay ni Ken. Dahil alam niyang hindi talaga siya bibigyan ng pagkakataon ni Ken. Si Mary Chris ang huling nakatagong barahan na espesyal na inihanda ni Ken para kay Mateo, at isa rin itong trump card. Paano kaya siya mabibigyan ni Ken ng pagkakataon? Kung ikukumpara sa dilema ni Mateo, mukhang mas kalmado si Mary Chris. Sa paningin ng lahat, wala siyang anumang kamalayan na isa siyang bihag. Bagamat ang kanyang anyo ay mukhang napakalungkot at mapanglo, nagbigay ito sa mga tao ng kalmado at mapagbigay na pakiramdam. Umangat ang mga sulok ng labi ni Mary Chris. Ngumiti siya. Nakita ko lang siyang bahagyang ibinuka ang kanyang mapupulang mga labi at dahan-daang binibigkas ang yelo na nagtatakip ng 10,000 milya, 1,000 pag-ulan ng nyebe sa Taglagas. 1277. Mary Chris, ako. Ang tulang ito ang huling pangungusap na sinabi ni Mary Chris kay Mateo bago siya umalis sa Medicine King Hall noon. Ang yelong tumatakip ng 10,000 milya, 1,000 pag-ulan ng nyebe sa Taglagas, ay tila isa lamang itong engranding tanawing nababalutan ng nyebe. Sa totoo lang, si Mary Chris ang nagtatanong kay Mateo. Siyempre, isa rin itong pangungusap na nagpapahayag ng kanyang tunay na nararamdaman. Noon, ginamit niya ang pangungusap na ito para pilitin si Mateo na ibuhos ang kanyang nararamdaman. Pero tumahimik si Mateo. Hindi siya nagbigay ng tugon. Malungkot na ngumiti si Mary Chris ng oras na iyon, at biglang umalis kasabay ng pagkislap ng kanyang manggas, at hindi na muling lumingon. Ang kahulugan ng pangungusap ni Mary Chris ay, kung hindi mo tatanggapin ang tunay kong nararamdaman, ang puso ko ay magiging yelo mula ngayon, at hindi na muling bubuksan ang puso ko para sa kahit kanino. Sa buhay na ito, ang pinto ng puso ko ay magbubukas lamang para sa iyo. Labis na nalungkot si Mary Chris sa katahimikan ni Mateo. Mula noon, bumalik siya sa Snow God Palace at isinara ang mga gate. Sa ilalim ng eksenang ito, muling itinanong ni Mary Chris ang pangungusap na ito. Kung nakakaramdam ka ng problema, pwede mo pa ring piliing manahimik, sabi ni Mary Chris nang may bahagyang ngiti. Haha, ikaw naman? Batang babae, talagang nahuhumaling ka. Nakakalungkot na ang walang pusong batis ay patuloy na lumalagos habang ang mga nalalagas na bulaklak ay nananabik sa pag-ibig. Ang dami mo nang nagawa para sa kanya, pero hindi niya man lang pinahahalagahan ang pabor na iyon. Malamang, kahit ang buhay mo o kamatayan, wala rin siyang pakialam. Natatawang sabi ni Ken. Nalungkot ang mukha ni Mateo, at sinabi niya nang may nag-aalab na hangarin na pumatay, Ken, kung maglalakas loob kang hawakan ang kahit isang hibla ng buhok niya, hindi ka na muling ire-reincarnation ng batang Panginoong ito magpakailanman. Humagalpak ng tawa si Ken at sinabing, ganoon ba? Paano kung hindi ko na siya muling ipanganak magpakailanman? Pagkatapos magsalita, isang karagdagang butong pambutas ang biglang lumitaw sa kamay ni Ken at diretsyong tumama sa dibdib ni Mary Chris. Nako!
Isang nakakadurog pusong sakit ang kumalat sa buong katawan ni Mary Chris. Kumunat ng mariin ang mga kilay ni Mary Chris, ang dating maputlang mukha ay lalong naging walang bakas ng dugo. Ngunit matigas ang ulo niyang hindi sumigaw sa sakit. Mary Chris. Bulalas ni Mateo. Hey, alam mo naman ang husay ng soul locking nail, sabi ni Ken, habang nakatingin kay Mateo ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Ang husay ng soul locking nail, natural lang na alam ito ni Mateo. Nagawa nitong magdulot ng hindi na mababawi na pinsala sa banal na kaluluwa. Bukod pa rito, ang ganitong uri ng pinsala ay patuloy. Walang humpay nitong pahihirapan ang banal na kaluluwa ng martial artist hanggang sa ito ay masira. May isip ng isa kung gaano kalaking paghihirap ang dinaranas ni Mary Chris sa oras na ito. Lubhang malungkot ang mukha ni Mateo, at seryosong sinabi niya, ano ba talagang kailangan mo? Sabi ni Ken nang may mapang-asar ng ngiti, mamamatay ka, o mamamatay siya. Matthew, hindi mo pa ako sinasagot. Mahinang sabi ni Mary Chris. Dahil sa pagtama ng pako na ito, malubhang nasira ang sigla ni Mary Chris. Ngunit mas matalim pa ang tingin ng dalawa niyang mata kay Mateo. Nanginig ang isip ni Mateo, at bigla niyang nasabi, isang bagyo sa magdamag ang magpapatunaw nito. Mary Chris, pasensya na, ako ang bumaigo sa iyo. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Mary Chris. Maging ang paghinga ay naging napakahirap. Gayunpaman, ang pangungusap na ito ni Mateo ay parang mainit na araw sa taglamig, agad na tumutunaw sa matagal nang nagyayelong puso niya. Hindi pa siya naging ganito kasaya noon. Nabighani ang lahat ng martial artist na kahalintulad ng sangkatauhan sa ngiti niyang ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na nila ang tinatawag na pagbagsak ng lahat ng buhay. Kahit alam nilang lahat na ang ngiting ito ay para lamang sa heaven surmounting divine king. Sapat na ang pangungusap mo na ito. Nakangiting sabi ni Mary Chris. Haha, napakabait na pares ng malulupit at tadhana na pato ng Mandarin, naghiwalay sa buhay at naghiwalay sa kamatayan. Nakakalungkot na wala na kayong pagkakataong ipagpatuloy ang dati ninyong kapalaran. Mateo, 3 hininga na lang ang ibinibigay ko sa inyo. Sa bawat 3 hininga na lumilipis, tutusukin ko ang katawan niya ng soul locking nail, ngayon. Magsisimula na ang countdown. Sabi ni Ken at humagalpak sa tawa. Halos sumabog ang dibdib ni Mateo. Hindi niya talaga alam kung paano pipili. Ang tiyak na sa kanyang pagkamatay, ang banal na kaharian ay mawawalan na ng pag-asa. Pero, para matakot siyang panoorin si Mary Chris na dumanas ng lahat ng uri ng paghihirap at kamatayan, paano niya nagawa iyon? Ito ay isang tanong na hindi masasagot sa simula pa lang. Mateo, sana'y tumanda ka ng husto kasama niya. Sa hatol mong ito, walang pinagsisisihan si Mary Chris sa kamatayan. Biglang naipahayag ni Mary Chris ang pangungusap na ito nang hindi niya maintindihan. Puno ng lamang ang mga mata niya na para bang may kutsilyong itinutusok sa puso ni Mateo. Noon lang nalaman ni Mateo na napakadaling mapasaya si Mary Chris. Sa sandaling maramdaman ni Ken ang kanyang nararamdaman, napatawa siya ng malakas at sinabing, mamatay ka. Sa harap ng Diyos na ito, hindi ka maaaring mamatay. Ayon sa gusto mo. Ang enerhiya ng iyong asensya ay naselyuhan, ang banal na asensya ay nakasara, ano ang gagamitin mo para mamatay? Hahaha. Sa wakas ay napadako ang tingin ni Mary Chris kay Ken, ngunit napakalamig nito. Ken, banihag mo ako para takutin si Matthew. Sa totoo lang, hindi mo alam na ito rin ang inaasahan ko. Kung hindi dahil sa paghihintay hanggang ngayon, paano kita mabibigyan ng pagkakataong ito? Tumawa ng malamig si Mary Chris. Isang matinding lamig ang lumabas sa kanyang katawan. Ang matinding pagyayelo na ito ay agad na kumalat sa buong kalangitan at lupa. Noong nakaraang sandali, maaliwalas pa rin ang kalangitan sa loob ng 10,000 milya. Nang sumunod na sandali, natatakpan ito ng maitim na ulap. Di nagtagal, bumagsak ang parang balahibo ng gansa na makapal na nyebe. Baliw. Baliw kang babae. Ikaw. Paano mo nagawa yun? Puno ng takot ang boses ni Ken na para bang dumating na ang katapusan ng mundo. Nanginig ang buong katawan ni Mateo, tila may naalala. Mateo, alam mo ba kung ano ang pinakamalakas na galaw ng 9 Divine Link Meridian?
Ang 9 Divine Link Meridian ay isa lamang uri ng spirit physics. Hindi rin ito isang cultivation method o martial technique, ano pa nga ba ang pinakamalakas na galaw na mayroon? Siyempre naman. Ito ang galaw na naitala sa Heaven Illusionary Ice Soul, ang pangalan nito ay Ice Silang 10,000 Miles. Kapag nailabas na ang galaw na ito, sa loob ng 10,000 milya ay magiging isang kapatagan ng yelo, at babagsak ang nyebe sa kalangitan sa loob ng 3 taon. Kahit ang mga peak void mystic powerhouse ay agad ding magyayelo. Napakalakas. Kung gayon, hindi ba't ang iyong Snow God Palace ang tunay na numero 1 sa ilalim ng kalangitan? Pero bakit ngayon ko lang narinig ito noon? Dahil ang paggamit ng galaw na ito ay nangangailangan ng pagbaligtad ng mga meridian at pagsasakripisyo ng banal na kaluluwa. Isa itong galaw na pangwasak sa isa't isa. Kung hindi ka mangangako sa akin, gagamitin ko ang galaw na ito at mamamatay kasama mo. Huho, anong klaseng biro ito? Hindi ako nagbibiro. Matthew, bibigyan kita ng tula. Kung hindi mo kayang tapatan ang ikalawang bahagi, sisimulan ko na ang galaw na ito ngayon din. Yelo na nagtatakip ng 10,000 milya, 1,000 nyebe sa taglagas. Natural lang na hindi ito ginawa ni Mary Chris. Umalis na siya. Akala ni Mateo ay nagbibiro lang siya noon pa man, iniisip na naisip lang niya ang estratehiyang ito para pilitin ang sarili. Hindi niya inaasahan na talagang pinakawalan niya ito. Talagang may ganitong galaw. Isang nakakatakot na nagyayelong hangin ang umalangaw-ngaw sa buong langit at lupa. Para bang kaya nitong palamigan ang oras at kalawakan. Ang lakas ng galaw na ito ay tunay na nakakatakot. Kung dati lang, ang galaw na ito ay sapat na para i-freeze si Mateo hanggang mamatay. Pero alam niya na si Mateo, na naging numero 1 tao na sa paglipas ng mga panahon, ay walang pakialam sa malamig na hangin na ito. Ang layunin niya ay magpakamatay. Ginamit niya ang galaw na ito para basagin ang mga paghihigpit ni Ken, sinira ang trump card na ito sa kamay ni Ken. Mary Chris, tumigil ka. Tumigil ka agad. Sumigaw si Mateo hanggang sa mamamaos ang lalamunan niya, na umalangaw-ngaw sa mga ulap. Agad na lumitaw ang figure ni Mateo sa tabi ni Mary Chris, karga-karga ito. Nang makita ni Ken ang eksenang ito, ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Gumalaw ang kanyang figure. Bumilis siya palayo patungo sa abot tanaw. Ngunit sa sandaling ito, isang nakakatakot na kapangyarihan ng batas ang bumaba mula sa langit, na parang isang hola, na lubusang ikinulong siya. Biglang tumigil ang figure ni Ken. Isang matinis at malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. 1278. Ang alulong ni Ken ay maitutulad sa pagkatay ng baboy, na nagbubunyag ng takot at kawalan ng pag-asa. Ang kapangyarihang ito ng heavenly daw ay hindi niya kayang tiisin. Hindi siya pinatay ni Mateo. Ikinadina lang niya si Ken, dahilan para hindi ito makagalaw. Maingay. Nang marinig ang malapagkatay na ungol ng baboy, labis na nairita si Mateo sa kanyang puso at nagpakawala ng isang arko ng liwanag gamit ang isang pagkumpas ng isang kamay. Boom! Agad na natahimik ang boses ni Ken at hindi na nakapaglabas ng kahit anong tunog. Direktang bumagsak ang kanyang pisikal na katawan dahil sa suntok na ito, naiwan na lamang ang isang ulap ng itim na gas. Malabo rin ang itim na gas nang walang liwanag sa ilalim ng hampas na ito, halos maglaho. Ngayon, sa wakas ay tahimik na rin. Direktang pinaputok ni Mateo ang natitirang bola ng sigla sa katawan ni Mary Chris. Pero wala ni isang bahid ng kulay. Ang aura ni Mary Chris ay unti-unting nawawala. Napaluha si Mateo habang nagbubuhos siya ng napakalaking puwersa na kaluluwa pati na rin ang banal na asensya sa katawan ni Mary Chris. Ngunit hindi pa rin ito napigilan ang pagpanaw ni Mary Chris. Tumulo. Tumulo. Sumenya si Mateo habang umiiyak. Tumulo ang mga luha sa mukha ni Mary Chris. Sa kanyang yakap, unti-unting lumuwag ang mga mata ni Mary Chris. Ngunit mahahalata ng isa na wala siyang anumang pinagsisisihan. Sa kabaligtaran, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, tila labis na nasiyahan. Ang iyong pangarap ay natupad sa wakas, binabati kita. Isang pangungusap, halos naubos na ang lahat ng kanyang lakas. Alam niya na ang panghabang buhay na hangarin ni Mateo ay ang Alchemy God Realm. Sa kasalukuyan, si Mateo ay tumuntong sa Deity Realm.
Natural na natupad din ang pangarap na ito. Para masaksihan ang eksenang ito, at makuha ang sagot ni Mateo, at makita pa ang tunay na nararamdaman ni Mateo para sa kanya, wala siyang dapat ikalungkot. Ang galaw na ito, ang I Silang 10,000 Miles, ay isang tunay na pagkawasak ng isa't isa. Ang pagbaligtad ng mga meridian ay ang pinakamataas na antas ng pinsala sa mga tungkulin ng katawan ng isang martial artist. Ang mas nakakatakot pa ay ang pagsasakripisyo ng banal na kaluluwa. Kapag nabura na ang banal na kaluluwa, wala na ang taong ito sa mundo. Kapag naisagawa na ang galaw na ito, hindi na ito mababawi pa, hanggang sa maubos ang buhay ng isang tao. Kahit nahawakan ni Mateo ang heavenly daw, hindi siya makapangyarihan sa lahat. Sa harap ng pagdaan ng buhay, tila wala rin siyang kapangyarihan. Kahit anong paraan ang gamitin niya, hindi niya mapigilan ang pagpanaw ni Mary Chris. Huwag ka nang magsalita. Tanga ka. Bakit mo kinailangang gawin ito? Huwag kang mamatay. Hindi ka maaaring mamatay. Ako. Hindi pa natutupad ang pangako ko. Labis na sumakit ang puso ni Mateo. Ibinuka ni Mary Chris ang kanyang bibig, gusto sanang magsalita. Ngunit wala na siyang masabi. Mabilis na kumukupas ang kulay mula sa nakamamanghang mukha na iyon. Mabilis ding humina ang kanyang mahahalagang tungkulin. Ang kanyang banal na kaluluwa ay wala nang gaanong natitira at hindi na siya kayang suportahan pa na magsalita. Nang makita ang eksenang ito, ang mga makapangyarihang nilalang ng sangkatauhan ay labis na naantig. Medyo marami ng tao ang naluluha na. Hay nako, matigas ang ulong bata. Matigas ang ulong bata. Sa mukha ni Lian Fang, umaagos na ang mga luha mula sa mga matang may edad na. Ang matinding pagmamahal ni Mary Chris ay lubos na yumanig sa kanya. Isang biyaya kay Mateo ang magkaroon ng ganoong kabiyak. Pero nauwi ito sa ganoong wakas. Naantig ng damdamin ng Spirit Snow Divine King ang ikasyam na langit para maging ganito kay Terminado para sa Heaven Surmounting Divine King. Iniligtas niya ang Heaven Surmounting Divine King, at iniligtas pa ang buong Divine Realm. Alam ng lahat sa Divine Realm ang nararamdaman ng Spirit Snow Divine King para sa Heaven Surmounting Divine King. Tahimik siyang naghintay ng maraming taon para lang hintayin ang isang pangungusap ng Heaven Surmounting Divine King, ako. Habang nagsasalita, nabulunan na ang taong iyon. Ang banal na hari ng Espiritu ng Nyebe ang ating tagapagtaguyod. Iniligtas niya ang lahat ng buhay sa ilalim ng langit. Sama-sama natin siyang ipagdasal. Agad na kinilala ng lahat ang mungkahing ito. Kumabog, kumabog. Isa ang nagpakilos ng isang kumpol ang nagtulak sa isang malawak na bakuran. Ang mga martial artist ng sangkatauhan ay sama-samang lumuhod. Espiritu ng Nyebe, banal na hari, mag-ingat ka po. Espiritu ng Nyebe, banal na hari, mag-ingat ka po. Espiritu ng Nyebe, banal na hari, mag-ingat ka po. Umalangaw-ngaw sa buong kalawakan ang magulong mga boses, umalangaw-ngaw sa buong kalawakan. Nanginginig na sumigaw si Mateo, Mary Chris, narinig mo ba yun? Hindi lang ako, kundi lahat ng nasa Divine Realm, ayaw nilang umalis ka. Ikaw. Hindi ka maaaring mamatay. Gayunpaman, kahit anong sigaw niya, hindi na marinig ni Mary Chris ang boses niya. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, nagmukhang isang mapayapang natutulog na babae. Inubos na ni Mateo ang lahat ng kanyang kakayahan at hindi rin niya nagawang iligtas ang kanyang banal na kaluluwa mula sa pagbagsak. Nagngingit-ngit si Mateo, binuhat si Mary Chris, at agad na nawala sa paningin ng lahat. Nang muli siyang lumitaw, natawid na niya ang daan-daang milyong milya at nakarating sa God's Fall Mountain Range. Ang taong nakahawak sa Heavenly daw ay kayang maglakbay ng walang hadlang sa loob ng Immortal Grove region na ito. Senior, ang iyong mga kakayahan ay lubhang kahanga-hanga. Pakiusap, iligtas mo siya. Inihiga ni Mateo si Mary Chris sa lupa at direktang lumuhod kay Conwo. Sumulyap si Conwo kay Mary Chris at bumaantong hininga, malalim mong sinaliksik ang landas ng banal na kaluluwa at dapat mong malaman na ang pagsasakripisyo ng banal na kaluluwa ay hindi na maliligtas. Kalimutan mo na ako, kahit na muling mabuhay ang matandang utot na iyon ni Immortal Grove, hindi rin niya ito mailigtas. Nanginig ang buong katawan ni Mateo, at hindi makapaniwalang sinabi niya, paano? Paano nangyari iyon?
Hindi ba siya ang taong lumikha ng mundong ito? Sabi ni Conwo, ang paglikha ng mundo ay hindi nangangahulugang kakayahang kontrolin ang lahat ng bagay sa mundo. Ang mga tao ang pinakamahiwagang uri sa mundong ito. Kahit na nilikha niya ang mga tao sa Immortal Grove World, hindi rin niya makontrol ang kanilang kapanganakan, katandaan, sakit, at kamatayan. Ang kanyang heavenly daw ay nauunawaan lamang. Isa lamang itong hindi kumpletong heavenly daw, iyon lang. Matapos likhain ang mundong ito, ang lahat ay pawang heavenly daw na kusang kumikilos. Putok. Putok. Nabasag ang mga daliri ni Mateo, sumasakit ang puso niya hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang kinalabasan nito, hindi niya talaga matanggap. Pwede ba? Hindi ba talaga kaya? Nag-aatubiling sabi ni Mateo. Sabi ni Conwo, hindi naman sa wala ng paraan. Sadyang, napakahirap, napakahirap. Nang sabihin ng masyadong mahirap, sa likod, hindi sinasadyang pinatindi ni Conwo ang kanyang tono. Makikita ang antas ng kahirapan ng pamamaraang ito. Pero para kay Mateo, isa itong walang dad ang himig na parang langit. Tumingin siya kay Conwo nang may pinanibik at sinabing, "Senyor, payuhan mo naman ako." Gaano man kahirap, kailangan din itong gawin ni Mateo. Nakangiting sabi ni Conwo, isang bagay na kahit sa Immortal Grove ay hindi kayang gawin, kaya mo ba? Nanginig ang buong katawan ni Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na nagpakita ng isang determinadong hitsura, at sinabi niya, "Senyor, pakiusap po." Bumantong hininga si Conwo at sinabing, "Walang masama kung sasabihin ko sa iyo. Pero, napakaliit ng posibilidad na magawa mo ito. Bago iyon, gagamit muna ako ng isang sekretong sining. Kaya nitong protektahan ang isang bakas ng kanyang espiritual na kamalayan mula sa pagkalipol. Kung tungkol naman sa mga bagay-bagay mamaya, depende na sa iyo." Baka sa mukha ni Mateo ang matinding tuwa, at dali-dali siyang nagsabi, "Maraming salamat, Senyor." Umatras si Mateo. Casual na nagpakawala si Conwo ng siyam na guhit ng liwanag, na sumingit sa paligid ni Mary Chris. Nagulat si Mateo, alam niyang siyam na sanga iyon ng Conwo Divine Wood. Ang bagay na ito ay katumbas ng isang bahagi ng katawan ni Conwo, walang kapantay na kahalagahan. Una ay ang bulaklak na Conwo, pagkatapos ay ang mga sanga ng Conwo. Ang biyayang ito, matatag na naalala ni Mateo sa kanyang puso. Nagbigkas si Conwo ng isang oras ayon. Ang siyam na sanga ng puno ay naglabas ng nakasisilaw na liwanag, na tumatagos sa kaluluwa ni Mary Chris. Hindi man lang tumugon si Mary Chris. Pero naramdaman ni Mateo na sa wakas ay napanatili na ang kanyang huling bakas ng banal na kaluluwa. 1279. Matandang utot na walang alikabok, nahawakan na ng batang ito ang kontrol ni Heavenly daw. Hanggang kailan mo balak magtago na parang pagong? Biglang sabi ni Conwo. Natigilan si Mateo nang marinig iyon, medyo hindi niya alam ang ibig sabihin. Dahil sinabi iyon ni Conwo sa kanya. Biglang lumitaw ang isang malabong kulay abong anino sa harap ng dalawa. Ito ay isang matandang lalaki na nakaranas ng maraming pagbabago sa buhay. Ang figure ng matanda ay napakahina hanggang sa ito ay halos maging katulad na ng isang malinaw na tao. Ikaw na piraso ng kahoy. Alam na alam mong mahina ako ngayon, tapos gusto mo pa akong kalabanan. Nakangiting saway ni Dustless. Ngumiti si Conwo at sinabing, "Hindi naman sa gusto kitang tawagin, siya ang nangangailangan ng tulong mo." Mapait na ngiti ang sinabi ni Dustless, ikaw, sige. Dahil bagay sa kanya yan, hindi rin responsibilidad ng matandang ito na tumanggi. Habang nag-uusap, marahang hinaampes ni Dustless si Mary Chris. Isang pag-agos ng mahiwagang kapangyarihan ang agad na bumalot sa kanya. Kasunod nito, si Mary Chris ay naging isang arko ng umaagos na liwanag, at aktwal na pumasok sa glebela ni Mateo. Napatalon sa takot si Mateo dahil sa eksenang ito. Pumasok nga si Mary Chris sa loob ng Soul Suppressing Pearl. "Senyor, ito." Nagtatakang sabi ni Mateo. Ngumiti si Conwo at sinabing, si Old Fart Dustless ay ang artifact spirit ng Soul Suppressing Pearl. Ang galaw kong iyon ay makapagpanatili lamang ng kaunting bakas ng espiritual na kamalayan ng babaeng iyon mula sa pagkalipol. Pero hindi rin ito maaaring magtagal.
Kung gusto mong mapanatili ang kanyang life force, dapat mong hiramin ang kapangyarihan ng Soul Suppressing Pearl. Hindi naman gaanong kalaki ang pagkagulat ni Mateo. Hindi niya inakalang ang matandang ito ay ang artifact spirit ng Soul Suppressing Pearl. Dali-dali siyang yumuko kay Dustless at sinabing, "Pakiusap, Senyor." Naramdaman ni Mateo na hindi maganda ang kalagayan ni Dustless. Ang pagdadala ng pisikal na katawan ni Mary Chris sa Soul Suppressing Pearl ay nakapagdulot na ng malaking bahagi ng kanyang lakas. Ngumiti si Dustless at sinabing, "Ikaw ang bagong master ng Soul Suppressing Pearl. Natural lang na ito ang dapat kong gawin. Bukod pa rito, kung wala ka, hindi rin ako makakabangon muli. Ang kasalukuyan ko lang ay hindi matatag." Ang pagpapanatili ng life force ng batang babaeng iyon ay nangangailangan pa rin ng dagdag na soul force. Biglang naisip ni Mateo ang Death Soul Tree at si Gory. Posible kayang nilamon talaga ng matandang lalaking ito ang Death Soul Tree at si Gory sa harap niya. Ang ideyang ito ay nagbigay kay Mateo ng takot. Isang taong kasing lakas ng Death Soul Tree ang nilamon ng Soul Suppressing Pearl ng walang kahirap-hirap. Yung supplementation ng Soul Force na binanggit ni Senior, pwede kayang lumalamon ito ng mga Divine Soul. Tanong ni Mateo. Ngumiti si Dustless at sinabing, "Tama. Ang mga leafy form ng Immortal Grove region, ang kanilang soul force ay masyadong mahina at hindi sapat para makabawi ako. Tanging isang taong tulad ng Death Soul Tree lamang halos hindi makakapagbigay ng sapat na gana sa pagkain ko." Sandali na natigilan si Mateo nang marinig niya ito. Ang Death Soul Tree ay isa ng di magagaling na nilalang sa Divine Realm. Sa totoo lang, halos hindi nito kayang bigyang kasiyahan ang kanyang gana. Pero kapag naiisip ko, nakabawi lang si Dustless ng kaunting bahaging ito matapos niyang lumunin ang Death Soul Tree, at nakahinga rin siya ng maluwag. Hindi niya kayang hulaan ang artifact spirit ng isang Empyrean Spirit Treasure. Ang Soul Suppressing Pearl ay isang Divine Soul Defensive Type Empyrean Spirit Treasure. Walang hanggan ang kapangyarihan nito. Kung makakabawi si Old Fart Dustless sa kanyang tugatog na estado, kahit na dumating ng personal ang isang Heritage Empyrean, hindi rin nila magagawang atakihin ang iyong Divine Soul. Ang ganitong uri ng Empyrean Spirit Treasure, kahit sa Heavenspan World, ay napakabihira rin nito. Malinaw na mataas ang pagpapahalaga ni Conwo sa perlas na pumipigil sa kaluluwa. Pero nakangiting sabi ni Dustless, "Sa kasalukuyan kong kalagayan, ang kaya ko lang tiisin ay ang mga Divine Soul Attack ng Heaven Glimpse Deity Realm. Kung mas malakas pa ako, malamang matutulog na naman ako." Nagtatakang sabi ni Mateo, ang punong kaluluwang ng kamatayan na iyon. Ang Death Soul Tree ay isinilang sa rehiyon ng Immortal Grove, habang ako ang kayamanan ng Empyrean Spirit ng Immortal Grove. Gaano man siya kalakas, hindi rin siya makakatakas sa aking mga palad. Bukod dito, siya ay ikinulong sa rehiyong ito na ipinagbabawal ng Diyos ng matandang lalaking ito noong una pa lang, na orihinal na planong lumunin siya. Ang resulta ay, "Ako mismo ang unang nakatulog," sabi ni Dustless. Napaungol si Mateo sa pagkamangha nang marinig niya ito, hindi niya inaasahan na mayroon pa palang ganoong bagay. Sa sobrang tagal na paglalakwatsa, itong Death Soul Tree ay isa lamang palang sustansya na inaalagaan ng Soul Suppressing Pearl sa kulungan. Kaya pala isinumpa niya ng todo ang matandang utot na iyon. Lumabas na si Dustless pala talaga iyon. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao kay Conwo at sinabing, "Senyor, ano ang paraan para mailigtas si Mary Chris?" Ang pinakainaalala niya ngayon ay ito pa rin. Walang duda, ang paraan para mailigtas si Mary Chris ay tiyak na nasa labas ng mundo. Isang bagay na kahit ang Heavenly Empyrean Immortal Grove ay hindi kayang gawin, maiisip kung gaano kahirap iyon. Ang landas na ito ay masiksik pa sa mga tinag kaysa sa kanyang daan ng paghihiganti. Ngumiti si Conwo at sinabing, "Huwag ka munang mag-alala. Dahil pupunta ka sa Heavenspan World, sasabihin ko muna sa iyo ang sitwasyon ng Heavenspan World. Pagkatapos ay pag-iisipan mo kung pupunta o hindi." Huminga ng malalim si Mateo at sinabing, "Senyor, pakisabi naman." Tumango si Conwo at sinabing, "Ang Heavenspan World at ang Immortal Grove region ay dalawang magkaibang konsepto. Hindi ito isang mas mataas na antas ng espasyo kumpara sa Immortal Grove region, kundi isang mundong umiral na mula pa noong unang panahon. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na Heavenspan World ay dahil mayroong isang banal na bundok doon na tinatawag na Heavenspan Mountain.
Sa Heavenspan World, ang iyong tinatawag na deity realm ay ang panimulang punto lamang. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Ang ibig sabihin sa mga salita ni Conwo ay siya, ang nilalang na ito na nakatayo sa pinakatuktok ng Immortal Grove region, ay isa lamang pinaka-ordinaryong tao kung pupunta siya roon. Parang isang mortal. Pero patungo sa Heavenspan World, mas hinahangad pa rin ito ni Mateo. Gustong-gusto niyang makita kung gaano kalakas ang mga makapangyarihang nilalang sa mundong iyon. Heavenspan World. Heavenspan Mountain. Senior, anong klaseng pag-iral ang Heavenly Empyrean Immortal Grove sa Heavenspan World? Bulong ni Mateo. Ngumiti si Conwo at sinabing, ang Deity Realm ay may kabuoang 6 na pangunahing kaharian, katulad ng Grotto Profound Deity Realm, Heaven Glimpse Deity Realm, Origin Deity Realm, Divine Lord Realm, Celestial Deity Realm, pati na rin ang True God Realm. Sa itaas ng True God Realm ay ang Heavenly Empyrean Realm. Ang mga Heavenly Empyrean ay mga pangunahing nilalang na may uri ng kapangyarihan sa Heavenspan World na mas mataas kaysa sa Deity Realm. At sa itaas ng Heavenly Empyrean Realm, naroon pa ang Heavenly Emperor at Dao Ancestor, 2 dakilang kaharian. Ang mga tunay na amo ng Heavenspan World ay ang mga Dao Ancestors. Napabuntong hininga si Mateo sa pakikinig dito. Hindi niya inaasahan na ang Deity Realm ay mayroon pa palang napakaraming realm. Sa paningin niya, ang Empyrean ay isa ng napakataas na nilalang na hindi niya kayang abutin. Hindi niya inaasahan na sa itaas ng makalangit na Empyrean, mayroon pa palang mas matataas na kaharian. Nang makita ang ekspresyon ni Mateo, ngumiti si Conwo at sinabing, huwag ka nang magkaroon ng mga ganoong hindi makatutuhanang ideya. Ang kaharian ng Dao Ancestor ay hindi katulad ng naiisip mo. Ang Heavenspan World ay mayroon lamang 9 na Dao Ancestor. Lahat sila ay mga pinakamahalagang nilalang na nakakuha ng pagkilala sa isang batas, at sila ay umiral na ng hindi mabilang na bilyon-bilyong taon. Sila ay mga di magagaling na nilalang. Isang batas na nag-uutos ng pagkilala sa isang Dao Ancestor, maliban na lang kung sila ay mamatay, kung hindi, kahit na ang iyong talento ay mas lumalaban sa langit kaysa sa Dao Ancestor, imposible ring maabot ang kanilang kaharian. Huminga ng malalim si Mateo nang marinig iyon at takot na sinabi, mayroon pa rin palang ganoong bagay. Sa pagkakaintindi ni Mateo, basta't sapat ang talento, basta't sapat ang pagsisikap, maaaring makatapak ang isang tao sa isang kataas-taasang kaharian balang araw. Pero tila hindi epektibo ang kanyang paraan ng pag-iisip sa Heavenspan World. Kapag namatay ang isang ninunong daw saka lamang mawawala ng bisa ang isang batas. Ngunit ang isang Dao Ancestor ay isang makapangyarihang nilalang na nakatayo sa tuktok ng buong Heavenspan World. Sino ang makakapagpabagsak sa kanila? Maliban na lang kung nagpatayan sila. Pero sinabi ni Conwo na ilang bilyong taon na silang umiral, ewan ng Diyos. Ipinapahiwatig nito na wala sa kanila ang may magagawa sa isa't isa. Kaya naman, ito ay naging isang kabalintunaan. Tama ang sinabi ni Conwo, kahit na mas matindi pa ang talento mo, imposibleng maging isang Dao Ancestor. Tiningnan ni Conwo ang ekspresyon ni Mateo at muling ngumiti habang sinasabing, sabi ko na nga ba, hindi mo dapat isaalang-alang ito ngayon. Ang dapat mong isaalang-alang ngayon ay kung paano malalampasan ang magulong daloy ng espasyo. 1280. Magulong daloy sa espasyo. Naguguluhan ang itsura ni Mateo, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ang isang Empyrean World ay isang maliit at nakasarang mundo na hindi tugma sa Heavenspan World. Sa isang Empyrean World, kahit na mag-cultivate ang isang tao sa True God Realm, hindi rin sila makakaakyat sa Heavenspan World. Dahil ang bawat Empyrean World ay may World Locking Gate. Ang World Locking Gate na ito ay pumuputol sa Empyrean World at sa Heavenspan World. Sa pagitan nito, mayroong walang katapusang spatial turbulent flow, sabi ni Conwo. Nagulat si Mateo sa kanyang puso at sinabi, kung gayon, ang mga powerhouse ng Deity Realm 100,000 taon na ang nakalilipas, hindi ba't lahat sila ay dumaan sa World Locking Gate, at nakapasok sa Heavenspan World? May bahid ng paghamak na sumilay sa mga sulok ng bibig ni Conwo, at sinabi niya, lumabas sila sa World Locking Gate. Kung tungkol naman sa kung ilan ang nakarating sa Heavenspan World, walang paraan para malaman. Nanlaki ang mga mata ni Mateo, sa wakas ay naintindihan na niya ang ibig sabihin ni Conwo.
Ang magulong daloy ng espasyo na ito ay masyadong nakakatakot. Ang mga powerhouse ng Deity Realm na umalis sa Immortal Grove Region 100,000 taon na ang nakalilipas ay hindi bababa sa 100 tao. Kahit na bumaba ang Deity Realm, tiyak na mayroon pa ring mga nilalang na nasa Heaven Glimpse Deity Realm sa kanila. Napakalakas ng hanay ng mga sundalo, pero ginamit ni Conwo ang salitang ilan para ilarawan ito. Tikita kung gaano karaming tao ang mamamatay sa magulong daloy ng Espasyo 1. Kailangang malaman ng isa na ang mga powerhouse ng Deity Realm na iyon ay pawang mga pinakamataas na eksistensya ng Immortal Grove Region. Ang mga nakaligtas sa magulong daloy ng espasyo na ito ay wala pang ang ika-10 bahagi. Nang makita ang ekspresyon ni Mateo, alam ni Conwo na naiintindihan ni Mateo at nakangiting sinabi, "Ngayon, gusto mo pa ring pumunta sa Heavenspan World." May bahid ng kalupitan na sumilay sa tingin ni Mateo, at sinabi niya, kahit na mas nakakatakot pa ang magulong daloy ng espasyong ito, hindi rin ito kasing nakakatakot ng pagkawala ni Mary Chris. Ang Heavenspan World, kailangan kong tahakin ito. Senior, pakituro naman ang tamang landas. Tumawa si Conwo nang may pag-aalinlangan at sinabing, nahuhumaling ka talaga. Pero ang magulong daloy ng espasyo na ito ang unang pagsubok na kailangan mong harapin. Ang pangalawang kondisyon ang tunay na mahirap. Huminga ng malalim si Mateo at sinabing, "Senior, pakisabi naman." Seryoso rin si Conwo habang sinasabi, ayon sa mga alamat, sa bundok ng Heavenspan, mayroong isang uri ng tubig na bukal na tinatawag na Tears of Life. Sa mga alamat, ang Tears of Life na ito ay dumadaloy pababa mula sa tuktok ng bundok ng Heavenspan. Hanggat ang isang tao ay uminom ng isang patak, kahit na mayroon lamang silang kaunting espiritual na kamalayan, maaari rin silang mabuhay muli. May mga bali-balita na noong unang panahon, may isang taong nakatuklas na ng Tears of Life na ito noon. Ngunit bali-balita lamang iyon. Wala pang nakatuklas nito noon. Sa kaharian ng Immortal Grove, hindi pa niya ito nakita noon. Nang marinig ang sinabi ni Conwo, napabuntong hininga rin si Mateo dahil sa ginhawa. Senior, kahit na kailangang maghukay ang junior na ito ng 3 talampakan ang lalim sa Heavenspan Mountain, kailangan ko pa ring mahanap ang Tears of Life na ito. Matigas na sabi ni Mateo. Ginagantimpalaan ng langit ang mga tapat. Kung mayroon mang kaunting pag-asa, hindi siya susuko. Naniniwala siyang darating ang araw na mahahanap niya ang luha ng buhay na ito. Sabay lang natawa sina Conwo at Dustless sa mga sinabi niya. Blanco ang tingin ni Mateo, hindi sigurado sa nangyayari. Bahagyang ngumiti si Dustless at sinabing, "Bata, isa ka talagang ignorante at walang takot. Hindi ang Heaven Passage Mountain na iyon ang kaya mong hukayin ayon sa gusto mo. Iyan ang daw enlightening Holy Land ng Heavenspan World. Kapag narating mo na ang Divine Lord Realm at nagbukas ng Inner World, saka ka makakatapak sa Heavenspan Mountain. Kung hindi, madudurog ka at magiging parang meat paste dahil sa kapangyarihan ng mga batas ng Heavenspan Mountain. At ang mga powerhouse ng Divine Lord Realm ay 10 milya lang ang kaya mong akyatin. Sa mas mataas na lugar, sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa Celestial Deity Realm, makakatapak ka rito. Ang mga bagay na hindi pa nakikita ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ay mahigit 10,000 milya ang layo. Kahit na kaya mong mag-cultivate hanggang sa Heavenly Empyrean Realm, wala kang ideya kung anong taon na. Napabuntong hininga si Mateo nang marinig niya ito. Noon niya lang nalaman ang kahangahangang katangian ng Heavenspan Mountain na ito. Nagtataka pa rin siya noon kung bakit ang mundo sa labas ay ipinangalan sa isang bundok. Lumalabas na ito pala talaga ang dahilan. Dagdag ni Conwo, nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang 9 na dakilang ninuno ng Dao ay nagkamit ng kaliwanagan sa Dao ng mahigit 1,000,000 milya sa bundok ng Heavenspan, at mula roon, nakamit nila ang pagkilala sa isang batas, at naging isang ninuno ng Dao. Maraming tao ang nag-isip-isip, kung mayroon ngang luha ng buhay, malamang na mahigit 1,000,000 milya ito. Ngunit gaano kalaki ang katiyakan mo sa paglinang upang maging isang ninuno ng Dao? Nang inig ang buong katawan ni Mateo, sa wakas ay alam na niya kung bakit sinabi ni Conwo na imposible iyon. Dahil sa kagustuhang maging isang bagong ninuno ng Dao, tiyak na mayroong isang matandang ninuno ng Dao na pumanaw na. Ang kahirapang ito ay maihahambing lamang sa pag-akyat sa langit.
Agad na naging napakapangit ng ekspresyon ni Mateo. Bigla niyang natuklasan na ang napakaraming sinasabi ni Conwo ay katumbas ng pagsasayang ng kanyang hininga. Senior, ito. Wala na bang ibang paraan? Walang magawang sabi ni Mateo. Sumulyap si Conwo sa kanya at tumango, may dalawa pang paraan. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo, hindi inaasahan na bigla na lang nakapagsalita si Conwo ng dalawa pang paraan. Senior, pakisabi naman. Muling lumitaw ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Mateo. Bumantong hininga si Conwo at sinabing, ang unang paraan ay ang pag-imbite sa isa sa mga ninuno ng Dao na kumilos, at ay patulong sa kanya na hanapin ang mga luha ng buhay. Ang pangalawang paraan ay ang pag-imbite sa ninuno ng buhay na Dao na kumilos. Ang nakuha niya ay ang pagkilala sa mga batas ng buhay. Kung handa siyang kumilos, dapat ay mailigtas niya ang babaeng ito. Siyempre, haka-haka ko lang ito. Sa mundo ng langit, ang pinakamalakas na taong nakikita ng isang tao ay isa ring emperador ng langit. Ilang taon nang hindi lumilitaw ang mga ninuno ng Dao. Wala pang nakakita sa kanila noon. Gulong-gulo ang isip ni Mateo. Ang pagsasabi ng mga salitang ito ay halos kapareho na ng hindi pagsasabi. Kung susumiyan ang tatlong paraang ito, iisa lang ang punto, iyon ay kailangan niyang pakilusan ang isang Dao Ancestor, o kaya'y marating niya ang kaharian ng Dao Ancestor. Ito ay halos isang bagay na imposible. Nang makita ang walang emosyong tingin ni Mateo, nagpalitan ng tingin sina Conwo at Dustless at nawalan din ng magawa. Nakikita nila ang nararamdaman ni Mateo para kay Mary Chris. Ngunit, dahil sa kagustuhang iligtas ang isang taong mayroon na lamang natitirang kaunting espiritual na kamalayan, napakalaki ng hirap na ito. Sumuko ka na. Imposibleng mangyari ito sa iyo. Sa katunayan, sa palagay ko, ang posibilidad na madaanan mo ang magulong daloy ng espasyo ay halos wala. Manatili ka sa Immortal Grove region para maging mahusay ka sa pagkontrol. Bumantong hininga si Conwo at sinabing. Pagkatapos ng mahabang panahon, huminga ng malalim si Mateo, tila hamupan na ng husto ang kanyang emosyon. Nang makita ang ekspresyon ni Mateo, sabay na bumantong hininga sina Conwo at Dustless. Kung mamamatay si Mateo sa magulong daloy ng espasyo, ang Immortal Grove region ay magiging isang mundo walang Panginoon muli. Hindi magtatagal, ito ay lubos na manghihina at malalanta. Hindi mababaw ang kanilang relasyon sa Heavenly Empyrean Immortal Grove, at natural lamang na ayaw nilang mangyari ang ganitong bagay. Senior, pakisabi naman sa akin ang daan papunta sa World Locking Gate. Sabi ni Mateo nang may matatag na tingin. Labis na nagulat ang dalawa kay Conwo. Akala pa nga nila ay mali ang kanilang narinig. Malinaw na nilang sinabi ang mga bentaha at disbentaha. Ngunit si Mateo ay matigas pa rin sa isang maling akala. Para sa isang batang babae, na tinatahak ang isang imposibleng landas, at maaaring mawala ng buhay anumang oras, ito ay sadyang hindi maintindihan. Ang mga makapangyarihang nilalang ng Heavenspan World ay hindi kasing mapangahas ng inaakala ng isang langgam sa Empyrean World. Kahit na kontrolado ni Mateo ang Immortal Grove region, siya pa rin ang pinakamababang antas ng pag-iral sa Heavenspan World. Kahit na si Mateo ay kahanga-hanga ang talento sa Immortal Grove region, at nakarating sa Heavenspan World, kahit ang isang dragon ay kailangang pumulupot din. Kailangan mong mag-isip ng mabuti. Sabi ni Conwo sa malalim na boses. Ang ekspresyon ni Mateo ay isang hindi pa nakikitang determinasyon. Tumango siya at sinabing, napag-isipan ko na ito ng husto. Kung kailangan kong maging isang ninuno ng Dao para iligtas si Mary Chris, ako ang magiging ika-10 ninuno ng Dao sa Heavenspan World. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.